Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1406 hanggang 1425. Kabanata 1406. Paliparang pandaigdig ng Hong Kong. Si Henry Lo ay nagsuot ng trench coat na may salaming pang-araw. Pagbaba niya ng eroplano, humikab siya at mahinang nag-inat. May dalawang grupo na ng tao na naghihintay sa tarmac. Habang nakatingin sa mga taong nasa ibaba, naalala ni Henry ang mga utos ni Jasper bago siya umalis. Ang pag-iisip na iyon ay nagpakurba sa kanyang mga sulok ng kanyang bibig, na nagbigay ng isang masayang ekspresyon. Bumaba mula sa escalator, dumating ang ilang kabataang nakasuot ng marangyang damit na nagpapakita ng kaiabangan ng pangalawang henerasyong kontrabida sa mga nobela, at nakangiting bumati. Kuya Henry, andito na po lahat ang magkakapatid kaya pag-usapan muna natin. Sa pagkakataong ito sinabi mo na gusto mong magsaya kasama ang iyong mga kapatid. Hating gabi na ngayon. Iniwan ko pa ang batang modelong iyon sa kama para pumunta dito. Kahit na ano, kung hindi ito major at exciting, hindi na ako makikinig sa mga mapanlinlang mong salita sa susunod. Tinitigan ni Henry ang binata at sinabing, kung hindi gaanong kasiya siya at kapanapanabik, bakit kita tatawagan ng mga walang kwentang basurang walang magawa kundi magdulot ng gulo? Bawat isa sa inyo, maghintay kayo rito. Hayaan mo akong makipag-chat kay Charlie, novel drama. Habang nagsasalita siya, iniwan ni Henry ang grupo ng mga kabataang lalaki na humahagalpak sa tawa at naglakad patungo sa kabilang panig. Dalawa lang ang nakaitim na bodyguard at isang matandang lalaki na may kulay abong buhok na nakatayo sa tabi ng kotse. Nakapagtataka, ang kotse ay ang Rolls-Royce na nakatalaga kay Zachary Lo, pinuno ng angkan ng batas. Alam iyon ng lahat sa Hong Kong. Tito Zhao, ilang araw na kitang hindi nakikita at mas maputi ka na. Nakangiting binati ni Henry ang matanda na nakahalukip-kip ang mga kamay at inilagay sa harap ng ibabang bahagi ng tiyan. Isang magiliw na ngiti ang ibinigay ng matanda at mas makikita ang kanyang mga kulubot. Tumingin siya kay Henry nang may hindi maalis na paggalang sa kanyang pagmamahal at sinabi, "Young master, huwag mo akong gawing biro. Isang lalaki na kasing edad ko. Ang lahat ng buhok ko ay naging kulay abo 10 taon na ang nakararaan." Casual na hinawakan ni Henry ang mga balikat ni Charlie at sinabi sa kanya, "Tito, magre-retire ka sana ng maaga pero hindi ka nakinig. Iyong anak, apo, manugang, apong babae, napakarami sa kanila ay nagtatrabaho sa angkan ng batas. Hindi mo na kailangang i-drag ang iyong mga lumang buto at magtrabaho ng husto. Titingnan ito ng mga tagalabas at iisipin na malupit ang pakikitungo namin sa iyo." Humalaklak si Charlie at sinabing, "Sige. Magsusumbong ako sa matandang master at magretiro sa loob ng ilang taon. Ngayon ang sinasabi ko, tingnan mo ang bait mo. Ang aking matanda ay nagsimula pa lamang mag-take over sa isang negosyo ngunit agad niyang binitawan ang trabaho para magretiro. Sa pagbabalik tanaw, palagi kang nangangisda at nakikipag-tea-session kasama ang aking lolo. Hindi ba't napakaganda noon?" Medyo casual ang ugali ni Henry sa matandang si Charlie na ito, ngunit ang pagiging casual na ito din ang nagbigay sa kanya ng isang espesyal na katayuan sa angkan ng batas. Ang matanda ay tila isang lingkod lamang ng angkan ng batas, ngunit kapag nakilala mo siya, halos walang sino man sa buong lungsod ang nangahas na guluhin siya habang siya ay lumabas ng pinto. Hayaan mo na si Henry Lo. Siya ay halos pinalaki ni Charlie. Ang matandang master ay may mga bambang nakapulupot sa kanyang baywang at isang granada na nakatali sa ilalim ng kanyang sinturon habang may dalang baril noong mga araw. Noon pa nga noong panahon ng nag-aalab na digmaan nang sumunod si Charlie sa matandang master. Sa loob ng mga dekada, halos lahat ng landas na nila Karen ng matandang master ay humantong sa kamatayan, at si Charlie na lang ang natitira. Si Henry ay sobrang makulit noong bata pa siya. Minsan niyang binugbog ang apo ng hari ng barko hanggang sa na-hospital. Noon,
Galit na galit si Charlie na muntik na niyang patayin si Henry. Wala sa bahay ang matandang amo noon. Si Charlie ang tumayo sa harap ni Henry at inayos ang lahat. Hindi nagkamali si Zachary na magtiwala kay Charlie. Makikita kung gaano kataas ang katayuan ni Charlie sa pamilya ng Lo. Ito ay hindi tungkol sa kung gaano kadakila at kapangyarihan ang matanda, ito ay tungkol sa kung paano siya nasa tabi ng matandang master sa buong buhay niya. Ang pamilya ay nagkaroon ng maraming kumpanya sa ilalim nila. Walang trabaho si Charlie. Isa lamang siyang ordinaryong lingkod sa sambahayan ng angkan ng batas. Hindi man lang siya binayaran ng kahit anong uri ng sweldo. Gayunpaman, ang bawat isa sa mga inapo ni Charlie, bata at matanda, ay namuhay ng komportable at nag-aral sa mga elite na paaralan na ang lahat ng mga gastusin ay pinapasan ng pamilya Lo. Sa gayong pagtrato, wala silang pinagkaiba sa mga aktwal na miyembro ng pamilya ng batas na may kaugnayan sa dugo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1407. Bukod dito, ang angkan ng batas ay nagpakita ng labis na paggalang sa matandang si Charlie na ilang beses na nagtanggol sa matandang master mula sa mga bala. Humalaklak si Henry, sumando sa ulo ni Charlie, at sinabing, "Tito Joe, nasaan ang aking matanda?" Ngumiti si Charlie at sumagot, "Mister, napunta na ang batas sa Oma City. Ilang araw pa bago siya bumalik." Hinimas ni Henry ang kanyang baba at sinabing, "Hindi ito magiging madali. Medyo sensitive ang matanda ko, alam mo yon. Kung gagawin kong napakalaking deal ang gawaing ito, darating siya para magalit. Ano ang gagawin ko noon?" Nabasa ni Charlie ang iniisip ni Henry sa isang sulyap at sinabing, ngunit nakabalik na ang matandang master. Nagliwanag ang mga mata ni Henry at puno ng pagtataka ang mukha nito. Nakabalik na si Lolo. Kanina pa dumating ang matandang amo at nagpapahinga siya sa looban. Sinabi niya sa akin na ipaalam sa iyo na hindi mo kailangang pumunta at makita siya. Gawin mo lang ang kailangan mo. Iminuwestro ni Charlie ang eksklusibong kotse ng Lockland sa tabi niya at sinabing, ang matandang master ang namamahala. Ang kotseng ito ay dinala dito, kaya kung kailangan mo ito ay nasa iyong pagtatapon para sa susunod na mga araw. Ang mga salitang iyon ay agad na nagbigay ng malaking kumpiyansa kay Henry. Ito ay hindi lamang isang ordinaryong kotse, novel drama. Kahit na ito ay isang Rolls-Royce, hindi ganoon kalaki ang deal dito dahil ito ay Hong Kong, isang lugar na puno ng mayayaman. Gayunpaman, ang Rolls-Royce ay hindi ordinaryong kotse. Ito ay isang representasyon ng katayuan ng angkan ng batas at sumasagisag sa kanilang awtoridad at reputasyon. Ito ay maituturing na ganito. Sa tuwing lalabas si Henry, malalaman ng lahat na siya ang batang master ng Lockland at ang kanilang makapangyarihang tagapagmana. Ang katotohanan ay sinabi na siya ay isang kahalili lamang. Gayunpaman, kung si Henry ay sumakay sa kotse, siya ay magiging isang kinatawan para sa karamihan ng angkan ng batas. Siya ang angkan ng batas. Damn, sure supportive si Lolo. Unlike my dad who's always holding everything back. Hindi niya ipinakikita kung gaano kaprestihiyoso ang aming Lockland, at lagi siyang natatakot na gumawa ng maliliit na bagay sa pag-aalala na makakaapekto ito o iyon. Kaya hindi dominanti. Nang marinig ang rant na ito, mahinang tinapik ni Charlie si Henry sa kanyang balikat at sinabing, "Huwag mong sabihin iyan tungkol kay Mr. Lo. Mas maraming bagay ang nasa isip niya kaysa sa iyo." Ngumisi si Henry habang nakatingin sa maringal na itim na Rolls-Royce, nag-isip sandali, at sinabing, "Kalimutan mo na ito, Tio Joe. Maaari mo munang ibalik ang sasakyan. Hanggat nandyan si Lolo, hindi na kailangan ang sasakyan. At saka, lalabas ako para ayusin ang mga bagay na ito sa ngalan ko. Hindi ko na kailangang i-invoke ang level ng Lockland. Well, hindi ko kayang tutulan iyon. Sasabihin ko kaagad sa matandang master." Napangiti si Charlie sa sinabi ni Henry. May aliw sa kanyang ngiti. "Young master, lumaki ka na." Bilang isang taong nakamasid sa paglaki ni Henry mula pa noong bata pa siya, kilalang kilala siya ni Charlie. Hinding-hindi papakawalan ng matandang Henry ang pagkakataong iyon para ipakita ang kanyang prestihiyo. Sa halip, alam na niya ngayon kung paano timbangin ang mga kalamangan at kahinaan. Kasabay nito, nagluluksa rin si Charlie para sa iba pang pangalawang henerasyon sa Harbor City.
Ang isang mayabang at mayabang na pangalawang henerasyon ay hindi kasing kaila-hilakbot ng pangalawang henerasyon na mayabang ngunit matalino. Hindi ito madaling gawin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1408. Maaari pa bang maging parang bata ang isang tao at walang alam? Kailangan kong sabihin na marami akong alam ngayon. Diretsyong sabi ni Henry. Siya ay banayad na nilaktawan ang pagbanggit sa maraming bagay na sinabi sa kanya ni Jasper bago siya pumunta dito, kasama ang puntong binanggit dito. Bahagyang ngumiti si Charlie at sinabing, kung gayon, young master, dapat mong ayusin ang iyong negosyo. Babalik muna ako. Sige, Tio Zhao, mag-ingat ka. Ang sobrang paglalakad ay hindi mabuti para sa iyo sa edad na ito. Magdahan-dahan ka sa pagbabalik mo, nakangiting sabi ni Henry. Bahagyang yumoko si Charlie kay Henry, nagpasalamat, at tumalikod para pumasok sa kotse. Siyempre hindi sa eksklusibong Rolls-Royce, ngunit sa isa sa iba pang mga kotse na sumunod sa likod. Kahit gaano pa kataas ang katayuan na taglay ni Charlie sa mata ng angkan ng batas, imposible pa rin na sumakay siya rito ng mag-isa. Sa sandaling lumipad ang motorcade, ipinasok ni Henry ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang pantalon at hindi namamalayang naglagay ng sigarilyo sa kanyang bibig. Habang ang sigarilyong nakalawit sa kanyang bibig at ang kanyang mga kamay sa mga bulsa, si Henry ay nakapikit habang siya ay naglalakad patungo sa grupo ng mga binata. Nakuha ko ang imperial na utos mula sa matandang lalaki sa aking pamilya. Nasa inyo na ngayon kung may lakas kayo ng loob para dito. Natigilan sila sa sinabi ni Henry. Kuya Henry, tungkol saan ang lahat ng ito? Pati iyong matanda ay inilabas. Pupunta ka ba sa pamahalaan ng Harbor City? Ang tanong ay nagtaas ng kamay si Henry at hinampes ang likod ng ulo ng lalaki. He cursed at him and said, "You pinhead. Sa tingin mo ba nabaliw na ako para pumunta sa pamahalaan ng Harbor City? Kung gagawin ko iyon, isasabit ako ng aking matanda sa isang lugar at puputulan ako. Hayaan mo na yung iba. Ang mga kabataang ito ay ang pinakamahusay sa ikalawang henerasyon sa Harbor City. Bagaman wala silang katayuan na itinuturing na prestihiyoso bilang angkan ng batas, sila ang unang ilang linya ng mga inapo sa ilang malalaking pangalan ng pamilya. Bukod pa rito, ang angkan ng batas ay may mga simulain ng mga interes ng pamilya na nakatali ng malalim sa kanila. Ang mga bono ng mga interes ng pamilya sa pagitan nila ay umiral at ang mga relasyon sa pagitan ng mga matatanda ay likas sa isa't isa. Ang sitwasyon ay katulad para sa mga susunod na henerasyon kung saan ipinanganak si Henry. Ang lahat sa pangkalahatan ay nasa mabuting pakikitungo. Marami ang kadalasang sumusunod sa mga yapik ni Henry. Nagdulot sila ng gulo araw-araw, laging nang-aapi at nang-aapi ng iba. Sila ay tiyak na isang kilalang grupo. Matapos magsimulang magtrabaho si Henry para kay Jasper, ang kilalang-kilala na gang ay naging labis na walang ginagawa hanggang sa isang punto kung saan sila ay kinaladkad ni Henry sa United Legends at gumawa ng napakalaking walang hanggang kita para kay Jasper. Halika, Kuya Henry, sabihin mo lang sa amin ang tungkol dito. Kung ano man iyon, inaprubahan ito ng iyong matanda. Tiyak na walang masama dito. Hindi na kailangang mag-alala na walang sumusuporta sa atin kung tayo ay mahihirapan. Sabi ng binata na nasample ni Henry habang nakangisi. Kahit na siya ay nakangiti sa mukha ni Henry at maayos pagkatapos niyang hampasin ng malakas sa likod ng ulo, alam ng lahat doon na si Alex Jin, ang young master ng Jin Clan, ay sikat sa kanyang karahasan sa Harbor City. May isang beses dahil sa kawalang galang na itinuro sa kanya, pinalo ni Alex ang tao hanggang sa may pasok siya sa intensive care unit. Ang pamilya Jin ay kailangang gumawa ng napakalaking haba upang ayusin ang kasong ito. Halika rito, mga kapatid ko. Sasabihin ko muna sa iyo kung ano ang nangyayari, at kung ano ang gagawin natin mamaya. Iniskan ni Henry ang buong grupo habang inihayag niya. Nang magtipon ang lahat, nagsalita si Henry, una sa lahat, mag-scout tayo ng ilang tao. Halos hindi pa nabigkas ni Henry ang mga salita at mabilis na napabulalas si Alex. Brother Henry, sinabi mo na hindi ito isang malaking bagay, ngunit ang pag-scout ng mga tao. Gagawin ba natin iyon sa Stanley Prison? Habang nagsasalita si Alex, isang matangkad at matipunong lalaki sa mga taong ito ang agad na tumalikod para umalis at binuksan ang pinto ng kotse at kumuha siya ng napakalaking kutsilyo mula doon.
Ang kanyang taas ay higit sa 6 na talampakan, dalawa na nagmukhang isang mar-angle na bakulaw. Ang laki ng kanyang katawan ay naglagay sa kanya ng kakaibang lugar kumpara sa iba. Gago! Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1409. Isang malamig na titig ang ibinigay ni Henry kay Alex. Sa sandaling iyon, kusang lumitaw ang isang pakiramdam ng higit na kahusayan ng katalinuhan. Ang mga susunod na henerasyong ito ay mga hanggal at walang utak. Saglit na napagtanto ni Henry na siya ay katulad din nila. Medyo nakaramdam siya ng hiya. Howard, ibaba mo yang kutsilyo. Napabuntong hininga si Henry at pakiramdam niya ay mas mahirap na ngayong pamunuan ang nakababatang kapatid na ito, novel drama. Si Howard Branson ay ang pinakamasamang tao upang pukawin ang mga bagay-bagay. Masama lang ang ugali ni Alex at least seryosong lehitimong negosyo ang ginagawa ng kanyang pamilya. Gayunpaman, si Howard ay nagmula sa background ng pamilya ng mga gangster kung saan ang kanyang ama, si Maury Branson, ang kanilang orihinal na pinuno ng gang. Pumasok siya sa Harbor City na naging nangungunang walang awa na tao sa mga lansangan. Pagkatapos ng handover, sila ang unang grupo ng mga tao na tinarget na lipulin. Sa kabutihang palad, sapat na matalino si Maury upang magsimulang muli at bumalik sa mga legal na negosyo 2 taon bago ito nangyari. Nang maglaon ay gumawa si Maury ng isang maingat na pakikitungo kay Zachary sa likod ng mga saradong pinto na nangangailangan ng ilang talakayan sa mainland. Ang deal ay naging isang negosyante na nagbigay ng kaligtasan ng publiko sa lipunan. Gayunpaman, gaano man nila sinubukang i-flip ang mga bagay sa paligid, naruroon pa rin ang kanilang madilim na ugat. Si Howard ang pinakamahusay na manlalaban sa buong Harbor City at siya rin ang pinakamasamang taong nakakausap ng mga bagay-bagay. Marahil ay dahil sa usapin ng kanilang pamilya o kapalaran kaya siya at si Henry ay may pinakamahusay koneksyon sa isa't isa. Siya ang laging handang maninangil ng kutsilyo at magbuhos ng dugo para kay Henry. Sumulyap si Howard kay Henry, tumango, at tahimik na ibinalik ang kutsilyo sa kotse. Damn it, guys, huwag niyo akong gambalain. Ang aking bayaw ay may ilang mahahalagang tao sa ilalim niya. Ngayon ay kinuha na sila ng ilang mga taong may kaina-hinalang pinagmulan. Pupuntahan natin siya ngayon. Wala akong pakialam kung bumaba ang Diyos mula sa langit para pigilan tayo. Hindi lang yon. Kailangan nating pukawin ang mga bagay doon sa abot ng ating makakaya. Naghahanap lang ng gulo ang mga taong ito nang sapilitang hinuhuli ang mga tumulong sa paghahanap ng mga gamit. Tiyak na hindi sila maglalakas loob na labanan tayo ng direkta. But speaking of it, mga tao ito ni Fabian. Ang tunay na dahilan kung bakit tayo pupunta roon ngayon ay para magkaroon ng showdown kay Fabian. Hindi pa nga natapos ni Henry ang kanyang punto at ang mga lalaking ito ay nagpapakita na ng pagbabago ng mood sa kanilang mga ekspresyon sa mukha. Sa kabila ng tuwid na mukha ni Howard, sumimangot si Alex na may mataimtim na tingin. Si Fabian ay palaging parang isang malaking bundok na pumipigil sa nakababatang henerasyon ng mga anak ng Harbor City. Sila ay higit pa sa kanilang karaniwang mapagmataas na sarili. Ang mas mapagmataas na henerasyon ay, mas kitang-kita na hindi sila ang mga tao para sa sino mang guluhin. Kung ikukumpara, mas may kakayahan pa si Fabian kaysa sa kanila. Ang isang tulad niya ay sapat na upang gawin ang lahat na umikot at itago ang kanilang mga bola. Ang ikalawang henerasyong ito ay palaging parang isang mang-aagaw sa mahihinang ngunit natatakot sa malalakas. Sa pagitan ng mga lalaking ito, itinanggi ng lahat ang katotohanan na sila ay duwag. Kung wala ang background history ng 4 na major clans, mahirap para sa kanila na protektahan man lang ang sarili nilang buhay, hindi banggitin ang pag-provoke kay Fabian. Nang mapansin niya ang mga mukha nilang problemado, napangisi si Henry at sinabing, magkaibigan kaming lahat dito at kilala namin ang isa't isa. Huwag mong sabihing pinilit ko kayong lahat sa bagay na ito. Pag-isipan mo muna ito bago ka magpatuloy. Total, inaaway namin si Fabian sa pagkakataong ito. Kung ang sino man sa inyo ay hindi nagpahayag ng inyong mga alalahanin o kapag ang mga bagay-bagay ay hindi makontrol sa ibang pagkakataon, hindi magiging maganda kung maapektuhan ang ating mga pamilya. Kaya nga binibigyan ko kayo ng pagkakataong mag-isip tungkol dito. Kung sino man ang gustong mag-back out, ngayon na ang oras. We would still be friends. I won't bother about it,
But once we're out there and you are not committed to it, don't blame me for turn my back on you. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1410. Bro, Kuya Henry, sa tingin ko kailangan ko munang talakayin ang bagay na ito sa aking pamilya. Ang lahat ng mga kabataang ito na nakatayo sa harap ni Henry ay ibinaba ang kanilang mga ulo at bumulong-bulong sa ilalim ng kanilang mga hininga. Pagkasabi nito, hindi man lang naglakas loob na tumingin ang lalaki sa mga mata ng ibang tao, at mas lalo siyang natakot na tingnan ang ekspresyon ni Henry. Handa pa siyang mabugbog ng husto. Nakapagtataka, hindi nangyari ang kanilang inaasahan sa dumadagandong na pagmumura na galit ni Henry. Sa halip, mahinahon at payapa siyang nagsalita. Pag-usapan. Tama ka. Napakalaking bagay ito, masyadong malaki para gumawa ng sarili mong desisyon. Tama lang na umuwi ka at kausapin mo ang mommy at daddy mo. Ngumiti sa kanya si Henry at nagmamalasakit na sinabi, bumalik ka at pag-usapan ito kaagad. Ano ang mali? Hindi pa ba na-start ang sasakyan? Kailangan mo bang tawagan kita ng masasakyan? May kilig na pumasok sa katawan ng lalaki at ang mukha nito ay ligaw sa tuwa. Agad siyang umiling at sinabing, ayos lang, Kuya Henry, ayos lang. Ako mismo ang nag-drive dito, kaya ko din bumalik. Well, kung ganoon, hindi na kita hahawakan. Pwede ka na munang umalis, sa ibang araw na lang tayo mag-iinuman. Oo. Salamat, Kuya Henry. Hayaan mo akong maging host sa susunod na inuman natin. Ang binatang ito ay nagpasalamat kay Henry ng 1,000,000 beses at nagmamadaling umalis. Kasunod ng tunog ng umuungal na makina mula sa sasakyan, nawala siya sa tarmac kasama ang usok. Sa kanyang pamumuno at nakita kung paano hindi man lang nagalit si Henry, isang dakot sa kanila ang nagsimulang magbunot ng isa-isa. Sa puntong ito, ang kanilang mga dahilan ay ganap na walang kabuluhan, kahit na ang pagsasabi na ang kanilang mga kasintahan ay malapit ng mga anak ay isang katanggap-tanggap na dahilan. Nagbigay sila ng lahat ng uri ng mga dahilan. Walang nagmamalasakit kung ang iyong dahilan ay ganap na wasto. Si Henry ay kumbinsido sa lahat ng paraan. Hindi niya pinigilan ang sino mang nagpahayag na umatras ngunit sa halip ay pinaalis ang bawat isa sa kanila. Hanggang sa dulo kung saan wala na ang lahat maliban sa dalawang naiwan, si Howard ang walang ekspresyon at si Alex ang nag-aaway. Ang unang 7 tao ay naiwan na lamang na 2. Gayunpaman, hindi nagalit si Henry. Humarap siya kay Alex. Hey there, Mr. Jean. Hindi ka aalis. Bakit parang constipated ka sa lahat ng conflict mo? Kung gusto mong umalis, pwede. Umalis na silang lahat. Ang pagkawala mo ay walang malaking pagkakaiba. Nang marinig ito, dumura si Alex sa lupa, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sumigaw, damn it. Kung kailangan kong mamatay, it's meant to be. Hindi ako natatakot sa kahit ano. Ginagawa ko. Ang mga salitang iyon ay pinagmasdan ni Howard ng mabuti si Alex, napangiti siya sa kanyang kabangisan at bamulong, not bad. Lalaki siya. Napasam ang mukha ni Alex at sinabing, Tara, si Fabian ang pinag-uusapan natin. Ano man ang kailangan, handa akong ilagay ang aking buhay sa linya para sa laban na ito. Ngumisi si Henry at inakbayan sina Howard at Alex, at napagtanto niya na ang kanyang taas ay medyo insulto sa sarili kay Lee Wenwo na 6 na talampakan ang taas at sikat sa kilos na ito. Pagkatapos ay binitawan niya ang mga ito. Kawawa naman ang mga umalis. Anong meron kay Fabian? Ipapaubaya ko ba kayo sa kanya kung susundin ninyo ako sa gawaing ito? Duda ako na papatayin niya ako kung magagawa niya. Novel drama. Isang masasamang tawa ang pinakawalan ni Henry habang sinasabi, nasa Harbor City na ang aking matanda. Maglakas loob ba si Fabian na gawin sa akin ang anumang bagay? Pilit na ngumiti si Alex habang nagsasalita, Brother Henry, nasa Harbor City din ang matandang lalaki ni Fabian. Ang kanyang matanda, maglalakas loob ba ang kanyang ama na magsalita ng malakas sa harap ng aking lolo? Mariing sabi ni Henry sabay titig. Nanlaki ang mga mata ni Alex at napabulalas, Kuya Henry, ang matandang tinutukoy mo ay ang Old Master Law at hindi ang iyong ama. Damn, pinag-uusapan ko ang aking lolo noon pa man. Tumawa si Henry. Agad namang nakahinga ng maluwag si Alex. Comfortable siyang ngumiti at sinabi, kung ang Old Master Law ay nagbigay ng kanyang pag-aproba sa bagay na ito,
tiyak na nasa ligtas na mga kamay tayo. Pagkasabi nito, ngumiti si Alex at nagsalita, alam kong hindi kasama sa atin ang grupo ng mga idiot na iyon, nakikita ko ito sa kanila. Ni hindi nila alam kung paano pagsisihan ito pagkatapos ng pag-alis ng ganoon. Totoo nga ang sinasabi ni Alex. Ang mga inapo ng ikalawang henerasyon ay partikular na nakikipagtawaran sa bawat sentimo. Kung pararangalan mo ako ngayon, tiyak na babayaran kita bukas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 14:11. Gayunpaman, kung ikaw ang unang hindi gumalang sa akin, huwag mo akong sisihin sa pagbagsak mo, pagtapak sa iyo, at pagdura sa iyong mukha. Ang mga anak ng mayayamang pamilya ay orihinal na mabuting kaibigan ni Henry. Gayunpaman, pagkatapos subukan ang batong ito ngayong gabi, mahusay, ang kanilang pagiging malapit ay nalantad kaagad. Sa Harbor City, makapangyarihan si Fabian at lahat ay natatakot sa kanya. Gayunpaman, ang mga anak na ito ng mayayamang pamilya ang tanging natakot sa kanya. Pagkatapos ng lahat ay may mga matatanda. Sa makatuwid, palaging isasaalang-alang ni Fabian ang isang bagay na sinabi ng isang elder. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Atticus ay hindi natalo. Kung ang kanilang antas ay kasing taas ng Old Master Law, kung gayon si Fabian ay talagang hindi gaanong mahalaga. Kakailanganin din ng mga inapo na ito na basahin ang silid bago magdulot ng anumang gulo. Kung magalit sila sa isang makapangyarihan, hindi lamang sila masampal sa mukha, maaari silang parusahan ng kanilang mga magulang pagkatapos nilang umuwi. Gayunpaman, kung ito ay isang bagay na tinanggap ng mga magulang ng patago, kung gayon hindi mahalaga kung ano ang iyong ginawa, sasagutin nila ang parusa sa iyo. Ang mga ito ay dalawang lubhang magkaibang kinalabasan. Sa pagkakataong ito, ang taong tumakas ay nawalan ng pagkakataong makasama si Henry. Sa kasamaang palad, hindi na siya muling makakakuha ng ganoong pagkakataon. Maaaring isipin ng isa na kapag si Henry ang pumalit sa hinaharap, sina Alex at Howard ang magiging pinakamalapit niyang kasama. Pili nila iyon, kaya wala akong masabi, pero tatandaan ko silang lahat, nakangiting sabi ni Henry. Hindi raw siya maghihiwalay tungkol dito. Pero posible ba talaga iyon? Sino pa sa Harbor City ang hindi nakakaalam na si Mr. Lo ang pinakamaliit na tao na nabubuhay isang taong mahilig makipagtalo tungkol sa pinakamaliit na bagay? Magkakaroon siya ng lahat ng oras sa mundo upang turuan sila ng mga aralin sa hinaharap. Sige, oras na. Tara at kunin natin sila. Binuksan ni Henry ang pinto ng kotse habang sinasabi iyon. Sandaling umalangaw-ngaw ang sasakyan bago dumiretso sa lugar kung saan na-trap si Jake. Madilim na ang langit at wala ng traffic sa kalsada. Sa loob ng isang dimly ilaw na bahay, nakaupo si Jake sa isang upuan habang sinusulyapan niya ang mga kamera sa paligid niya. Mukha siyang pagod at manhid. 6 na oras na ang nakakalipas simula nang dinala siya dito. Sa loob ng 6 na oras na ito, isang grupo ng mga tao ang humalili sa paggigipit sa kanya. Ang kanilang layunin ay upang aminin siya sa paggawa ng isang bagay na labag sa batas. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng ebidensyang iuulat at aaksyonan si Jake. Ito naman ay magiging isang mapang wasak na dagok kay Jasper. Gaya ng sabi ko, lahat ng aksyon ko ay makatwiran at legal. Mayroong mga tala at pag-aproba para sa lahat. Walang irregularidad sa buong operasyon ko. Kahit mahina ang boses niya ay napaka-firm niya. Huwag mong subukang gamitin ang mga maruruming pandaraya na ito para sumuko ako. Malamig na sambit ng isang lalaking nakasot sa tapat ni Jake. May hawak siyang tasa ng mainit na kape at itinaas niya ang kanyang kamay para iwiwizek ang kumukulong mainit na kape sa mukha ni Jake. Dahil sa mainit na likido, napasigaw si Jake sa sobrang sakit. Hinawakan ng binata ang buhok ni Jake at nakasimangot na sinabi, Jake, huwag mong isipin na wala kaming paraan para makapagsalita ka dahil lang sa matigas ang ulo mo. Mas lalo ka lang maghihirap kapag pinapanatili mo ang ganitong ugali. Hindi kami taga-pulis, kaya hindi namin kailangang sundin ang mga patakaran tungkol sa interogasyon at pagpapahirap. Mayroon kaming lahat ng uri ng mga paraan upang pahirapan ka. Malamig na tinitigan ni Jake ang binata. Ibinuka niya ang kanyang bibig at umagos ang kape sa kanyang bibig pagkatapos pamatak sa kanyang tuyong labi. Pagkatapos, dumura siya ng laway na hinaluan ng kape sa mukha ng lalaki. Lumapit ka sa akin kung mayroon ka ng mga bola.
Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1412. F*** ka. Nagliliyab sa galit ang binatilyong naduraan. Tinaas niya ang kamay niya at sinuntok si Jake sa mukha. Agad na bumagsak si Jake sa lupa habang nakatali pa rin sa upuan. Pagkatapos, pilit na bumangon si Jake sa lupa. Hinawakan niya ng dila ang namamaga at namumula niyang pisngi sa katumalsik ng laway na may halong dugo bago malamig na tinitigan ang binata. Patayin mo ako kung may lakas ka ng loob. Parang nainsulto ang binata habang kaharap ang ngisi ni Jake. Kaya naman, iniangat niya ang kanyang paa para sipin ang ulo ni Jake. Kung nagawa niyang sipin si Jake, masusugatan si Jake. Pero napatigil ang binata at hinailan ng kasamahan. Huwag ka kasing impulsive. Kung papatayin natin siya, ikaw at ako ang magkakaproblema. Ang panghihimasok ng kasamahan ay nagpakalma sa galit ng binata. Itinuro ng binata si Jake at nanunuya, huwag kang masyadong matuwa sa sarili mo. Mayroong lahat ng oras sa mundo mamaya. Ipinapangako ko na kung hindi ka makikipagtulungan sa amin, ang natitirang oras ay magiging pinakapahirap na yugto ng iyong buhay. Hinding-hindi mo ito makakalimutan sa buong buhay mo. Tiningnan siya ng masama ni Jake at hindi nagsalita. Hinailan ng binata ang upuan at umupo. Pagkatapos, ibinagsak niya ang kanyang kamay sa mesa at umungol, Jake Cullen, sabihin mo sa amin. May nagsabi ba sa iyo na magsagawa ng mga ilegal na transaksyon sa pananalapi sa ibang bansa? Alam mo ba na ang ganoong kalaking halaga ay sapat na upang gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa likod ng mga bar? Malamig na tumawa si Jake at sinabing, sabi ko nga, legal lahat ng ginawa ko. Mayroon akong mga talaan ng lahat ng mga pamamaraan kaya ang ilegal na transaksyon na iyong binanggit ay hindi umiiral. Ngayon, lumabas ang kasamahan ng binata para gumanap bilang mabuting pulis. Inangat niya ang upuan ni Jake at tinulungan itong makaupo ng maayos. Naglagay pa siya ng sindi ng sigarilyo sa tabi ng labi ni Jake. Jake, kailangan mong malaman na nagtatrabaho ka lang sa iba. Bakit mo siya pinanghahawakan? Kung makikipagtulungan sa amin, lahat ay mapag-usapan. Ipinapangako ko na hindi mo na kailangan pang magdusa at ihahatid ka namin palabas dito ng komportable. Bakit hindi mo isaalang-alang ang aming alok? Hinugot ni Jake ang sigarilyo na walang bahid ng pagiging magalang at ibinuga ang usok. Tapos, nginisya niya, ha? Gumagamit ka ng mabuting pulis sa akin pagkatapos mabaygo ang masamang taktika ng pulis. Iyon pa rin ang sasabihin ko sa iyo. Lahat ng ginawa ko ay legal. Hindi mo lang ako pinakulong, nagtanim ka pa ng maling ebidensya laban sa akin para sabihing nilabag ko ang batas. Hindi ka ba natatakot na sila ang magsettle ng score sa iyo pagkatapos nito? Kapag hindi ka nakapakita-kinabang, sa tingin mo ba paprotektahan ka ni Fabian? Dahil sa sinabi ni Jake, nalaglag ang mukha nila. Binigyan ka ng pagpipilian kung gagawin mo ito sa madaling paraan o sa mahirap na paraan, ngunit mukhang kailangan nating gawin ito sa mahirap na paraan. Tumayo ang binata na bumugbog kay Jake. Malamig at mabagsik ang kanyang mga mata. Walang takot si Jake. Mahinahong sagot niya, iyon pa rin ang sasabihin ko sa iyo. Lumapit ka sa akin kung mayroon kang mga bola. Mapahamak ka sa impyerno. Nagalit ang binata. Inangat niya ang upuan para ihagis kay Jake. Sa kritikal na sandaling ito, may ilang ingay na nagmumula sa labas. Pagkatapos, nagkaroon ng malakas na kalabog at sinipa ang pinto mula sa labas. Ang biglaang pagbabago ay naging sanhi ng pagkagulat ng tatlong lalaki sa bahay. Ang binata na may upuan ay napalingon sa subconsciously. Sa kasamaang palad, nakita niya si Henry na pumasok kasama sina Alex at Howard. Siyempre, hindi niya kilala ang tatlong nangungunang young master na ito mula sa Harbor City. Sino kayong mga tao? How dare you bar in here? Angal ng binata. Ngumisi si Henry at maluwag na naglakad papunta sa binata habang nasa bulsa ang mga kamay. Pagkatapos, tumagilid ang ulo niya at ngumiti. Nako, ang tagal na rin nung may kumausap sa akin ng ganyan. Medyo na-miss ko ito. Matapos niyang sabihin iyon nang nakangiti ay agad na nagdilim ang mukha ni Henry. Pagkatapos, itinaas niya ang kamay para sampilan sa mukha ang binata. Sampal. Malakas ang sampal, at nagpalabas ito ng malutong na tunog. Napaatras ang binata matapos masampal. Si Henry ay hindi nagpapatawad ngayong siya ang nangingibabaw.
Hinawakan niya ang upuan sa kamay ng binata at ibinagsak iyon sa huli. Ikaw anak ng Ab Asterisk. Saan sa Harbor City ako hindi makapasok? Sino ka sa tingin mo? How dare you sumigaw sa akin ng ganito? Alam mo ba kung sino ang mga batas? Habang sinasabi iyon ni Henry ay paulit-ulit niyang itinaas ang upuan bago ibinagsak ito sa binata. Slam slam slam. Natigilan ang upuan nang matamaan nito ang binata. Sa isang huling kalabog, nagkapira-piraso ang upuan. Nakahiga ang lalaki sa lupa habang nahihirapang huminga. Ang mga batas, natigilan ang lahat. Sinimulan siyang hampasin ni Henry ng biglaan at nahuli ang lahat. Nang marinig nila ang idlos, kinilig ang lahat sa bahay. Sino pa ang nagkaroon ng ganitong kadakilaan at ganitong hedonistikong lakas? Maaaring malaman ito ng isang tao na may kalahating utak. Nakita ng isa sa kanila na wala ng malay ang kanilang kinakasama matapos bugbugin ni Henry. Ang pool ng dugo sa sahig ay naging sanhi ng pagkontrata ng kanyang mga mag-aaral at nagsimula siyang sumigaw sa takot. Itinapon ni Henry ang upuan na ngayon ay isang piraso ng kahoy na ngayon sa kanyang kamay. Pinalakpakan niya ang kanyang kamay at inilapat ang kanyang mga labi kay Howard. Humalaklak si Howard at itinaas ang kwelyo ng kawawang natitirang lalaki. Pagkatapos, sa isang dagandong, pinaigting niya ang kanyang mga braso na kasing kapal ng mga hita ng isang normal na tao. Dahil doon, binuhat niya ang lalaki at itinapon palabas ng pinto habang ang kawawang lalaki ay sumisigaw sa takot. Kaagad, lumipad palabas ang human cannon at saktong tumama sa grupo ng mga taong nasagasaan. Nasa kaawa-awang kalagayan na sila ngayon, at ang eksena ay mukhang napakasigla at nalulungkot. Sa gilid, napalunok ng laway si Alex habang kinakabahan. Ganun pa man, mukha siyang excited kaysa balisa. Naglakad siya patungo sa pintuan at tumayo sa harap ng mga taong natamba nang papasok na sila. Pagkatapos, sumandal siya sa frame ng pinto at humajijek, tatayo ako rito at tingnan kung sino sa inyong mga hanggal ang maglalakas loob na humakbang pasulong. Palakpakan ko ang sino man sa inyo na maglakas loob na lumapit ng husto sa pagkakaroon ng mga bowl ang bakal, pagkatapos ay papatayin ko ang inyong buong pamilya bilang gantimpala. Sa sandaling ito, naglakad na si Henry sa harap ni Jake. Nagkita na sila noon, kaya kilala ni Jake si Henry. Gayunpaman, paano maaalala ni Henry ang isang walang katulad ni Jake? Ikaw ba si Jake Cullen? Tanong ni Henry. Emosyonal na sabi ni Jake, Mr. Lo, ako ito. Pinapante ka ba ni Mr. Lane? Novel drama. Humalaklak si Henry at sinabing, tama. Ang iyong mga sugat. Ayos lang ako. Nakagat ako ng ilang aso, sabi ni Jake para umangat ang loob niya. Alam kong hindi ako pababayaan ni Mr. Lane para mamatay. Kalokohan. Pumunta ako dito sakay ng private plane niya. Ipinakita niya sa iyo ang labis na paggalang. Ngumisi si Henry at sinabing, kung okay ka lang, maghintay ka pa ng kaunti. Aayusin ko ito bago ka ipadala sa ospital. Okay, Mr. Lo. Gusto kong panoorin kung paano mo tinuturuan ng leksyon ang mga anak ng B** na ito. Manood ng maayos. Natawa si Henry habang natutuwa sa sarili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 14:13. Habang nag-uusap sila, lumapit din ang pinuno. Si Matt Carlton ang pinuno ng gang na ito. Ang kanyang pamilya ay nakipagsiksikan sa ilang makulimlim na negosyo at si Fabian ay nakipag-ugnayan sa kanya sa pagkakataong ito upang pagalitin si Jake. Ito ay isang maliit na negosyo, kaya naisip ni Matt na ito ay isang madaling trabaho na makakakuha sa kanya ng respeto ni Fabian. Ang gantimpala na ito ay magiging tunay na mahalaga. Gayunpaman, unti-unti niyang napagtanto na may hindi tama. Ang lalaking iyon na nagngangalang Jake Cullen ay masyadong matigas. Hindi nila siya nagawang magsalita kahit anong paraan ang kanilang ginamit. Ito ay totoo lalo na nang malaman niya na si Fabian ay mayroong $1 bilyong sa account na kinokontrol ng lalaking ito. Nang marinig niya ito, naunawaan ni Matt na nasangkot siya sa isang bagay na hindi niya kayang sirain. Magiging napakadaling hawakan ba ang isang taong nagawang makipag-away kay Fabian at mapipilitin pa nga si Fabian na gumamit ng mga di marangal na pandaraya dahil siya ay nasa dead end. Novel drama. Habang si Matt ay abala sa pagsisisi sa kanyang kawalang ingat, ang balitang ibinalita sa kanya ng kanyang mga tauhan ay halos maiihi ang kanyang pantalon. Nandito si Henry Lo. Mabilis na tumakbo si Matt.
Nang makita niya sina Alex at Howard sa pintuan, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pamilyar na pamilyar siya sa dalawang young master na ito na sikat sa upper-class circle sa Harbor City. Mr. Batas. Tumingin si Matt kay Henry, na nakatayo sa gitna ng karamihan, at sinabi. Sinilip ni Henry si Matt at tamad na tinanong, "Not bad. Kilala mo ako?" Mabilis na pinalitan ni Matt ang isang ngiti sa kanyang mukha at sinabing, "Sino ang hindi nakakakilala sa iyo, Mr. Lo? Mr. Lo, may hindi pagkakaunawaan ba?" Hindi. Itinuro ni Henry ang mga taong bagbog sa likod ni Matt at pati na rin ang binata na nakahandusay sa lilam ng dugo. Sinabi niya, "Binagbog ko ang iyong mga tauhan at ang patay na asong nakahiga doon. May mga kamera ka dito, tama. Napakaraming tao ang nakakita sa akin na binubugbog din sila, kaya paano ito magiging isang hindi pagkakaunawaan?" Habang nag-uusap sila, lumapit din ang pinuno. Si Matt Carlton ang pinuno ng gang na ito. Ang kanyang pamilya ay nakipagsiksikan sa ilang makulimlim na negosyo at si Fabian ay nakipag-ugnayan sa kanya sa pagkakataong ito upang pagalitan si Jake. Ito ay isang maliit na negosyo, kaya naisip ni Matt na ito ay isang madaling trabaho na makakakuha sa kanya ng respeto ni Fabian. Ang gantimpala na ito ay magiging tunay na mahalaga. Gayunpaman, unti-unti niyang napagtanto na may hindi tama. Ang lalaking iyon na nagngangalang Jake Cullen ay masyadong matigas. Hindi nila siya nagawang magsalita kahit anong paraan ang kanilang ginamit. Ito ay totoo lalo na nang malaman niya na si Fabian ay mayroong $1 bilyong sa account na kinokontrol ng lalaking ito. Nang marinig niya ito, naunawaan ni Matt na nasangkot siya sa isang bagay na hindi niya kayang sirain. Magiging napakadaling hawakan ba ang isang taong nagawang makipag-away kay Fabian at mapipilitin pa nga si Fabian na gumamit ng mga di marangal na pandaraya dahil siya ay nasa dead end. Habang si Matt ay abala sa pagsisisi sa kanyang kawalang ingat, ang balitang ibinalita sa kanya ng kanyang mga tauhan ay halos maiihi ang kanyang pantalon. Nandito si Henry Lo. Mabilis na tumakbo si Matt. Nang makita niya sina Alex at Howard sa pintuan, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pamilyar na pamilyar siya sa dalawang young master na ito na sikat sa upper-class circle sa Harbor City. Mr. Batas. Tumingin si Matt kay Henry, na nakatayo sa gitna ng karamihan, at sinabi. Sinilip ni Henry si Matt at tamad na tinanong, "Not bad. Kilala mo ako?" Mabilis na pinalitan ni Matt ang isang ngiti sa kanyang mukha at sinabing, "Sino ang hindi nakakakilala sa iyo, Mr. Lo? Mr. Lo, may hindi pagkakaunawaan ba?" Hindi. Itinuro ni Henry ang mga taong bagbog sa likod ni Matt at pati na rin ang binata na nakahandusay sa lilam ng dugo. Sinabi niya, "Binagbog ko ang iyong mga tauhan at ang patay na asong nakahiga doon. May mga kamera ka dito, tama. Napakaraming tao ang nakakita sa akin na binubugbog din sila, kaya paano ito magiging isang hindi pagkakaunawaan?" Ang mga sinabi ni Henry ay naging sanhi ng hindi kanais-nais na mukha ni Matt na parang nakain lang ng dumi ng aso. Napagtanto niya na ang bagay na ito ay hindi kasing simple ng unang lumitaw. Isa pa, tiyak na pumunta rito si Henry dahil kumpiyansa siyang may suporta siya. Magkakaroon ng gulo ang mga inosenteng tao dahil sa negosyo ng mayayaman. Napabuntong hininga si Matt at ikan-away ang kanyang kamay para hilingin sa kanyang mga tauhan na umatras. Tapos, ngumiti siya ng mapait kay Henry. "Mr. Batas, kami ay walang kabuluhan at walang kakayahang manghimasok sa negosyo ng isang katulad mo. Masasabi ko lang na mayroon din akong sariling paghihirap." Tamad na sagot ni Henry, "Anong kinalaman ko sa hirap mo?" Sa sinabi niyang iyon ay halos dumampi ang daliri ni Henry sa ilong ni Matt habang nakaturo sa kanya. Saway niya, "If you know that you're a nobody, then why the f*** do you have the balls to interfere in this? Ngayong nasa ganito ka na, kailangan mong maging handa na bayaran ang presyo. Kung hindi, sa tingin mo ba hindi kita hihiwalayan ng buhok dahil lang sa wala kang kwenta pagkatapos mong maglibot-libot na parang poser? Gago ka ba? Kamakailan lang, naging abala ako sa mainland at wala akong panahon para pangasiwaan ang negosyo sa Harbor City. Nakalimutan ba ninyong lahat na ako ay maliit, mapaghiganti, at mahilig maghiwa ng buhok?" Ha? Kumaibat ang sulok ng labi ni Matt matapos siyang pag-alitan ni Henry habang nakatutok naman si Henry sa ilong nito.
Pinigil niya ang galit sa kanyang puso at sinabing, Mr. Lo, I don't dare to lie to you. Hiniling sa amin ni Mr. Atticus na gawin ito, kaya anong pagpipilian ang mayroon ako? Ano ang kinalaman sa akin ng limitado mong mga pagpipilian? Itinagilid ni Henry ang ulo at bumeso. Dahil nagawa mo na ito at nandito rin ako, sige na lang tayo. Gusto mo bang yakapin din kita? Mabilis na sumagot si Matt sa kahihiyan, hinding-hindi ako maglalakas loob na gawin ang ganoong bagay. Ayaw mo ba, o ayaw mo? Nakangiting tanong ni Henry. Sabi ni Matt sa nagngangalit ng ngipin, Mr. Lo, mangyaring huwag hatiin ang buhok sa isang walang katulad ko. Ano ang maaari kong gawin pagkatapos hilingin sa akin ni Mr. Atticus na gawin ko ito? Sige. Dahil gusto mong halikan ang asterisk sa ng lalaking iyon ni Atticus, ayoko nang mag-abala pa sa iyo. Ngayong nandito na ako, maaari ko bang kunin ang aking lalaki? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 14:14. Napaisip si Matt, ngayong lubos na niyang nasaktan si Henry, kung papayagan pa rin niyang umalis si Henry kasama si Jake, mawawala ang respeto niya sa kanyang mga nasasakupan. Higit sa lahat, masasaktan din niya si Fabian. Sasaktan niya ang magkabilang panig, na magiging pinakatanga sa mundo. Kaya naman, mabilis na nakapagdesisyon si Matt. Mr. Lo, sa tingin mo makakausap mo si Mr. Atticus. Humingi ng permiso sa kanya at kung tatango man siya, siguradong ayos lang ako na pakawalan siya kaagad. Malamig na tinitigan ni Henry si Matt at hindi umimik. Gayunpaman, ang malamig na titig na ito ay naging sanhi ng labis na pagkabalisa ni Matt. Bigla namang tumawa si Henry. Kahit tumatawa siya ay unti-unting nanlamig ang mga mata niya. Nako, naiintindihan ko. Kung hindi tumango si Atticus, hindi ko maaga si Jake, ha? Tila nag-aalboroto si Henry, ngunit nasiyahan siya. Hiniling siya ni Jasper na pumunta para magkagulo, at pati ang kanyang lolo ay sinang-ayunan ito. Isa sa mga dahilan kung bakit siya dumating ngayon ay para iligtas si Jake, ngunit hindi lang iyon ang kanyang layunin. Higit sa lahat, kailangan niyang magdulot ng malaking kaguluhan. Kung inamin ni Matt ang pagkatalo at hahayaan siyang kunin si Jake, hindi niya magagawa ang kanyang pagganap. Gayunpaman, ito ay mabuti. Napaka-cooperative ng lokong ito. Upang gantimpalaan ang handgal na ito, sinampal siya ni Henry sa buong mukha. Sampal. Ang sampal na ito ay naging dahilan ng pag-ikot ni Matt ng 2.5 beses on the spot. Sa wakas, nahulog siya sa lupa sa kanyang ilalim. Sino ka sa tingin mo, anak ng Ab-Asterisk? How dare you request na humingi ako ng permiso kay Atticus? Kahit na may tumawag sa kanya, hilingin mo kay Atticus na kausapin ako. Nagpanteng ang tenga ni Matt at nagdilim ang paningin niya. Bigla siyang nakaramdam ng init sa kanyang ilong habang umaagos ang dugo. Nagpa siya si Matt na lumabas ng todo matapos siyang sampilan ng nakakaloko. Henry Lo, huwag kang samobra. Sa tingin mo ba ballsy ka sa pagsampal sa akin? Pumunta at maging mayabang sa harap ni Mr. Atticus kung mayroon ka talagang mga bola. Nag-squat si Henry sa harap ni Matt na nakaupo sa lupa. Tumingin siya kay Matt at ngumisi ng masama, tinatrato mo na ba si Atticus bilang daddy mo? Nagbago ang panahon at hindi man lang nailigtas ni Atticus ang sarili. Sa tingin mo ba matatakot mo ako sa kanya? Pagkatapos sabihin iyon ni Henry, tumayo siya at tinanong si Jake, kaya mo bang maglakad? Tumayo si Jake at sinabing, oo. Tumango si Henry bilang kasiyahan at pinandilatan si Matt, na mukhang natatakot habang nakaupo sa lupa. Pagkatapos, sinabi niya kina Alex at Howard, dalhin mo rin ang tanga. We had the appetizer and now, it's time for the main course. Umakyat si Howard at hinawakan si Matt na parang nang-aagaw ng sisiw. Pagkatapos, sa pagbubuhat ni Alex sa kabilang side ni Matt, binuhat nila si Matt palabas ng bahay. Nagpupumiglas si Matt sa takot, ngunit ang mga kamay ni Howard ay parang pliers kaya hindi siya makagalaw kahit 1 pulgada. Saan niyo ako dadalhin? Napasigaw si Matt sa sobrang takot, novel drama. Sa Empire Meet, para mahanap ang master mo, sabi ni Henry na may malamig na tawa. Pinag-isipan na ito ni Henry. Sila ay isang grupo lamang ng mga thug na nagsagawa ng malilim na negosyo. Sa makatuwid, hindi sila katumbas ng kanyang pagsisikap na pumunta dito. Ang pangunahing layunin ng paglalakbay na ito ay iligtas si Jake.
Patayin man nila si Matt dito, hindi man lang nakasimangot si Fabian. Sa halip, matutuwa siya. Kaya naman, kung gusto niyang magdulot ng kaguluhan, kailangan niyang dumiretso kay Fabian para pukawin ang gulo. Ang mga anak ng mayayamang pamilya sa Harbor City ay natakot kay Fabian, na para bang siya ay isang tigre. Noon, natakot si Fabian sa kanya, habang siya ay magdadalawang isip din na i-provoke si Fabian. Gayunpaman, sa ngayon, nais ni Henry na makita kung maaari niyang balatan si Fabian ng buhay at gawin siyang isang throw cushion. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 14-15. Sa labas ng Harbor City. Walang ganoong bagay bilang isang murang real estate sa isang lugar tulad ng Harbor City kung saan ang lupa ay sobrang mahal. Ang lugar na ito na may magagandang tanawin na nasa tabi ng mga bundok at dagat ay isang magandang lugar para itago ng mga mayayaman ang kanilang mga mistress. Ang partikular na nakatagong villa na ito ay ang tirahan ng Empire Meat. Bagamat nakita ng labas ng mundo na misteryoso ang lokasyon, wala ito sa paningin ni Henry. Sa sandaling ito, madilim na. Excited na tanong ni Alex nang nasa entrance na sila ng Empire Meat, ganito ba talaga tayo sa sabak? Pinagtawanan siya ni Henry, may alternative ka ba? Sa tingin mo ba kailangan nating magpadala ng greeting card at hintayin si Fabian na pagbuksan ka ng pinto? Haha, tumawa si Alex at nagkusa na sabihin, hayaan mo akong tumawag ng magbukas ng pinto. Okay, go. Sumang-ayon si Henry nang hindi nag-iisip. Si Alex ay isa rin na hindi natatakot na magdulot ng gulo, ngunit bagaman malakas ang background ng kanyang pamilya, hindi talaga ito kabilang sa mga ganap na piling tao. Ito ay lubhang naglimite sa kanyang mga pagtatangka na magdulot ng gulo. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataong ipakita ang kanyang halaga, kaya paano hahayaan ni Alex na masayang ang pagkakataong ito na manalo ng tagumpay at pagkilala? Kung sinira niya ang mga pintuan ng Empire Meat at kumalat ang mga alingaw-ngaw tungkol dito sa buong bilog ng mga inapo ng mayayamang pamilya sa Harbor City, si Alex ay mabaril sa katanyagan magdamag. Nang maisip niya ito, tuwang-tuwa si Alex na hindi man lang siya nagdalawang isip. Agad niyang hinampas ang accelerator. Boom! Ang sports car na nagkakahalaga ng mahigit $1,000,000 ay direktang bumagsak sa mga bakal na pintuan. Ang isang villa na may ganitong antas ng karangyaan ay mayroon lamang isang gate bilang palamuti. Kung tutusin, saan kaya makakahanap ng mga bulag na magnanakaw na magtatangka na maghukay ng sarili nilang libingan sa lugar na ito? Mula sa simula, hindi nila kailanman isinasaalang-alang ang aktwal na seguridad ng front gate. Gusto lang nila itong tingnan na kaaya-aya sa mata. Ngayong may nabanggang sports car, agad itong bumagsak ng malakas. Hindi nagtagal, dumiretso na ang sports car sa premise ng villa na may mahinang dagandong. Agad namang bumukas ang mga ilaw ng villa habang nagsilabasan ang isang malaking grupo ng mga bodyguard. Damn it, sino ba ang may lakas ng loob na ibagsak ang gate? Alam mo ba kung nasaan ka? Ang isa sa mga bodyguard ay umatungal sa sports car na huminto sa pasukan ng villa habang nakakaramdam ng pagkataranta at pagkagalit. Nang tingnan niya ang hindi makilalang gate sa sahig na nabangga at nasagasaan, nagsimulang magdugo ang puso ng bodyguard. Si Mr. Atticus ay nasa masamang kalooban nitong mga nakaraang araw at ngayon ay nangyari na ito. Naisip ng bodyguard na mahihirapan siya kapag nabalitaan ito ng kanyang amo, novel drama. Bumukas ang pinto ng sports car. Pagkatapos nito, bumagsak ang isang make and tab na leather na sapatos sa lupa, bago lumitaw ang isang itim na medyas at itim na pantalon. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang figure ni Henry sa harap ng mga bodyguard nang bumaba siya ng kotse. Ako ito. Ano ang mali? Hindi ba ako pinapayagang tumakbo sa gate ng Empire Meat? Ang pahayag ni Henry ay agad na nagbigay ng pressure sa lahat ng nasa eksena. Ang mga security guard na mukhang masungit na para bang dudurugin nila ang sasakyan at ang mga tao sa loob nito kani-kanina lang ay agad na nakaramdam ng conflict nang makita nila si Henry. Kilala si Henry sa pagiging mabangis sa Harbor City. Kaya naman, bilang mga bodyguard ni Fabian, imposibleng hindi nila malaman kung sino si Henry. Maya-maya, lumitaw sina Alex at Howard, dahilan para mas lalong hindi kaaya-aya ang mga mukha ng mga bodyguard. Naghanda si Henry. Nang mapagtanto ng mga bodyguard na hindi nila ito kakayanin,
isa sa kanila ang mabilis na tumakbo papasok para ipaalam kay Fabian. Sa sandaling ito, nakatulog na si Fabian. Ang tunog ng kalabog ang gumising sa kanya, at ilang sandali pa, narinig niya ang ulat mula sa bodyguard. Agad na sinuot ni Fabian ang kanyang pajama at lumabas na madilim ang mukha. Bumukas ang pinto ng villa at nakita ni Fabian si Henry at ang barkada na naninigarilyo sa tabi ng sasakyan. Tuluyan na nilang binabaliwala ang 12 ng bodyguards. Henry Lo, gusto mo na bang mamatay? Ilang araw nang walang tulog si Fabian, at sa buong oras na ito ay tensyonado na siya. Kaya naman, si Fabian, na naging medyo off color, ay naging mas masama ngayon. Madilim ang mukha niya habang nagtatanong sa paos na boses. Nang makita ni Alex si Fabian, medyo natakot siya. Kaya napalingon siya kay Henry. Gayunpaman, nakita niya si Henry na malamig na tumawa bago sinabing, "Ate Kes, ito ba ang iyong aso?" Pagkatapos niyang sabihin iyon ay napatingin siya kay Howard. Tumalikod si Howard at hinayla si Matt palabas ng kotse. Magulo siya at namamaga at bagbog ang mukha. Malinaw na naturuan siya ng masakit na aral. Pagkatapos, inihagis ni Howard si Matt sa lupa na parang patay na aso bago naglakad pabalik kay Henry. Nang hina ang mga mag-aaral ni Fabian nang makita niya si Matt na humihingal sa lupa. Tumatawag din si Matt kay Fabian para humingi ng tulong habang umaagos ang luha at uhog sa kanyang mukha. Ano ang ibig sabihin nito? Malamig na tanong ni Fabian. Napatawa si Henry at sinabing, ano ang kahulugan nito? Hindi ka ba bad-asterist sa? Ikaw ang numero 1 figure sa mga ikalawang henerasyon ng Harbor City. Napakaganda ng pamagat. Inggit na inggit ako at gusto ko ring magkaroon nito. With a scoff, Fabian replied, I never claimed to be number 1. Makukuha mo ito kung interesado ka, yun lang ba? Gago ka ba? Itinagilid ni Henry ang ulo para tingnan si Fabian na para bang may tinitingnan siyang kalabaw. Sa tingin mo ba nakakatuwang magpanggap na ignorante? Hindi ako si Jasper, kaya huwag mo akong subukang kausapin. Hindi ko gusto at hindi ko paglalaroan ang kilos mo. Dumating na sa puntong ito ang beef mo kay Jasper, at halatang kinakampihan ko si Jasper. Pumunta ako dito ngayong gabi naghahanap ng gulo, kaya bakit ang kulit mo? Mahinahong sinabi ni Fabian, Henry, pag-isipan mong mabuti. Ikaw ang magdaranas ng mga kahihinatnan kung ikaw ay magunjok sa akin. Nako, akala mo talaga ikaw ang hari dahil lang medyo pinahirapan mo si Caden, ha? Tumawa ng mahina si Henry. Pagkatapos, siya strutted forward. Ang kanyang aksyon ay naging sanhi ng labis na kaba ng mga bodyguard sa kanilang paligid. Natakot sila na ang halimaw na ito sa anyo ng tao ay padalos-dalos na gumawa ng isang bagay kay Fabian. Kalmado ang mga mata ni Fabian at tinawag siya, stay where you are. Sa tingin mo ba may mga bola siya para hawakan ako? Humajijek si Henry at sinabing, oo, alam ng lahat kung sino si Mr. Atticus. Kaya paano ako magkakaroon ng lakas ng loob na gawin iyon? Habang sinasabi yon ni Henry, tumabi na siya kay Matt. Itinaas niya ang kanyang paa para tapakan ang katawan ni Matt. Sumigaw ang huli at napahiga sa lupa. Sa ngayon, tanging iyak at hiyaw na lamang ang kanyang naiiyak. Napakalungkot ng aso mo. Nabugbog siya ng husto at hindi ka man lang nagsalita para sa kanya. Mr. Atticus, hindi ka ba napakalakas? Ano ang mali? Tinatapakan ko ang aso mo sa harap mo at hindi ka man lang naglakas loob na huminga ng malakas. Ito ba talaga ang numero 1 figure sa ikalawang henerasyon ng Harbor City? Kahit na si Fabian ay napakasophisticado at matalino, siya ay nagalit pagkatapos marinig ang mga panunuya na ito. Si Henry ay sobrang mayabang at ngayon, mas masama pa ang hitsura niya kaysa sa alinman sa mga kontrabida na karaniwang ipinapakita sa mga pelikula. Mariing tumingin si Fabian kay Henry at nagbanta, Henry, mas mabuting gamitin mo ang iyong utak bago ka magsalita. Huwag mong isipin na walang makakahawak sa iyo dahil lang sa isa kang batas. Ang mga batas ay hindi walang katumbas sa mundong ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 14:16. Oo, ang mga batas ay hindi walang katumbas, ngunit ang ibig sabihin ba nito ay ang pamilyang Atticus? Napatingin si Henry kay Fabian mula sa mga mata nito at nginisyan. Siya ay tumingin lubhang mayabang. Atticus, matagal na akong ayaw sa iyo.
Palagi ka kasing kakaiba. Para kanino mo inilalagay ang palabas na ito? Sa tingin mo ba ganyan ka dahil marunong kang magplot at scheme? Palagi kang kumikilos bilang numero 1 ng Diyos at ikaw ang numero 2. Bakit? Nambobola ka ba ng mga talunan mula sa second generation circle sa Harbor City kaya lumaki ka na sa sobrang opinyon sa sarili mong kakayahan? Ang mga salita ni Henry ay naging sanhi ng sobrang dilim ng mukha ni Fabian. Walang nang ahas na magsalita sa kanya ng ganito sa buong buhay niya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napalitan ng tawa ni Fabian ang kanyang galit at sinabi habang nakaturo kay Henry, "Alright, very good, Henry. Ballsy ka. Sana hindi mo pagsisihan ang mga sinabi mo." "Idiot." Ngumisi at nagmura si Henry. "Sa tingin mo ba pumunta ako dito para makipag-usap sa'yo?" "Well, gusto kong makita kung ano pa ang gagawin mo," sagot ni Fabian. "Tingnan mo kung gaano kakakapal ang balat. Akala mo talaga ikaw lahat, ha?" Ngumiti ng masama si Henry at ibinaling ang tingin kay Alex. Sinabi niya, "Naglakas loob ka bang puntahan siya?" Napalunok si Alex ng laway habang puno ng takot at excitement ang mga mata. "Oo naman. Damn, nandito na tayo. Magiging pareho lang naman kahit na may puntahan ako o hindi, no? Magagawa ko ang anumang gusto ko sa second generation circle sa Harbor City kung manalo ako, at kung hindi, sa palagay ko gugulin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay sa kama." Pagkasabi noon ni Alex ay tumalikod siya at naglabas ng isang lalagyan ng gasolina sa trunk ng sasakyan ng sport. "Anong ginagawa mo?" Malamig na tanong ni Fabian habang nakapikit ang mga mata at nakatitig sa lalagyan ng gasolina sa mga kamay ni Alex. "Anong ginagawa natin?" Tumawa si Henry at mayabang na sinabi, "Hindi ako masaya sa Empire Meat, kaya gusto kong sunugin ito sa lupa." Pagkasabi ni Henry ay sumigaw si Alex at binuksan ang takip ng lalagyan para iwiwizek ang gasolina sa bakuran ng Villa. "Tigilan mo siya," galit na sigaw ni Fabian. Agad namang pinalibutan ng mahigit 10 bodyguard si Alex, novel drama. Maraming tapat na tao si Fabian sa ilalim niya. Kaya naman, nang makita nila si Alex na bitbit ang lalagyan, malapit ng magsaboy, ang ilan sa kanila na matapang ay ginamit pa ang katawan para harangin ang likido. Kahit ang mga bodyguard ng Fabian ay alam na kung sinunog ni na Henry at Alex ang Empire Meat ngayon, hindi na maipapakita ni Fabian ang kanyang mukha sa second generation circle sa Harbor City. Magiging katatawanan siya. Si Fabian ay isang mapagmataas na tao. Paano niya natitiis ang ganitong uri ng kahihiyan? Tinitigan niya ng diretso si Henry at malamig na sinabi, "Henry, wala akong dala na baka. Kay Jasper lang ang hinaing ko kaya kailangan mo ba talagang ilabas ang leeg mo ng ganito? Sa tingin mo ba mapoprotektahan mo siya sa paggawa lang nito? Masyado kang childish." Ngumisi si Henry at sinabing, "Protektahan siya. Masyado kang nag-o-overthink sa mga bagay-bagay. Lagi kang nagplaplano at nagpapaplano. Tingin ko nasira mo na ang utak mo pagkatapos mong gawin ang lahat ng iyon, ha? Gaano karaming pera ang nawala sa iyo kay Jasper nitong mga nakaraang araw? Magbebenta ka pa nga ng underwear mo, diba? Pero, sabi mo gusto ko siyang protektahan kapag nasa ganitong estado ka. Tapat tayo, sa tingin ko talaga ay mahirap kang hawakan, ngunit sa hitsura ng mga bagay ngayon, hindi ka talaga espesyal. Hindi ka mananalo laban kay Jasper pagdating sa diskarte. Ngayong nakatayo na ako sa harap mo, sinasabi mo sa akin na hindi ko na kailangan pang ilabas ang leeg ko ng ganito. Ako, Atticus, kung natatakot ka, pwede kang humingi ng tawad sa akin. Kung maganda ang mood ko, baka matanggal kita." Napatingin si Fabian kay Henry habang ang mga mata nito ay naging kalmado. Matapos sabihin iyon ni Henry ay naging ganap na nagyayelo ang kanyang mga mata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 14:17. Sige, sorry lang. Ginoong Lo, ako, si Fabian Atticus, ay nagkamali. Sana mapatawad mo ako. Parang bolt from the blue ang sinabi ni Fabian. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya ang mga bodyguard ni Fabian sa eksena. Pagkatapos, bumalatay sa kanilang mga mukha ang hitsura ng kalungkutan at galit. Tila handa silang mawalan ng buhay para sa kanilang pinapahiya na amo. Natigilan din si Alex. Samantala, bakas din sa mukha ni Henry ang pag-aalala, lalo na si Alex.
Naglalako lang si Henry at nagpasya na kusang humingi ng tawad kay Fabian. Hindi niya inaasahan na gagawin talaga ni Fabian ang sinabi sa kanya. Gayunpaman, sino ang mag-aasam na aminin ni Fabian ang pagkatalo ng ganoon kabilis? Pagkaraan ng ilang sandali, tumawa si Henry at sinabing, Mr. Atticus, iba ka talaga. Talaga bang itatapon mo ang iyong buong imahe at lahat ng iyong prestihiyo? Mataray na sagot ni Fabian, ang imahe at prestihiyo ay kadalasang pinakawalang kwentang bagay. Kahit na sinabi niya iyon, si Fabian ay sabay na itinatago ang galit sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Para lang itong bulkang sesabog, ngunit ginamit ni Fabian ang kanyang malakas na pagpipigil sa sarili upang pigilan ito sa pamamagitan ng matinding puwersa. Kung ito ay anumang araw, si Fabian ay ibinuhos ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan kay Henry. Si Fabian ay higit sa lahat sa second-generation circle sa Harbor City, at hindi ito nagkataon. Ang kakayahan ni Fabian ay higit na nakahihigit sa kanyang mga kapantay. Nang magdusa ng husto si Caden sa araw na iyon at nagpasyang hayaan itong dumausdes, ipinakita ang kakayahan ni Fabian para makita ng lahat. Gayunpaman, noon iyon, iba na ang mga bagay ngayon. Inilagay ni Fabian ang lahat ng mga mapagkukunan at asset sa ilalim ng kanyang pangalan sa stock market ng Estados Unidos. Pagkatapos ng alitan nila ni Jasper nitong mga nakaraang araw, wala na siyang masyadong natira. Sa kritikal na sandaling ito, lumapit sa kanya si Henry na naghahanap ng gulo. Para bang pinagbasehan nila ang kanilang mga pangil habang siya ay nasa pinakamahina, novel drama. Kaya naman, si Fabian ay maaari lamang magdusa sa karaingang ito at magtiis. Hindi tama ang oras. Kahit na gusto niyang ipaghiganti ang kanyang sarili, kailangan niyang maghintay hanggang sa matapos ang mahirap na panahong ito. Kapag inalagaan niya si Jasper, wala na si Henry. Matapos pag-isipan ito ni Fabian, nagpasya siyang aminin ang pagkatalo at determinadong humingi ng tawad. Sa madaling salita, natakot siya. Gayunpaman, hindi siya natakot kay Henry. Natakot siyang maapektuhan ni Henry, na naging sanhi ng pagkatalo niya kay Jasper ng tuluyan sa pangunahing labanan. Malinaw na kung alin ang priority ngayon. Ibinigay ko na sa iyo ang paghingi ng tawad at paggalang na gusto mo. Kung nararamdaman mo pa rin na hindi sapat, maaari mong gawin ang anumang gusto mo sa aso sa ilalim ng iyong paa, hindi ako magkakaroon ng anumang pagtutol. Hindi man lang tumingin si Fabian kay Matt nang sabihin niya iyon. Pakiramdam ni Matt ay parang nahuhulog siya sa isang nagyayelong kuweba pagkatapos niyang tingnan si Fabian, na napakalupit at walang puso. Si Fabian ang kanyang huling piraso ng pag-asa. Hindi niya inaasahan na iiwan siya ni Fabian kapag nagkakaproblema sila. Mr. Atticus, hindi mo ito magagawa. Naging tapat ako sa iyo at nagawa ko ang lahat ng hinihiling mo sa akin. Kung iiwan mo ako ngayon, sino pa ang maglalakas loob na magtrabaho para sa iyo sa hinaharap? Walang pakialam si Matt sa kanyang takot kay Fabian sa kritikal na sandaling ito, kaya nagsimula siyang sumigaw. Ano ang ipinagagawa ko sa iyo? Bakit hindi ko alam? Tiningnan ni Fabian si Matt ng malamig at sinabing, mag-isip ka muna bago ka magsalita. Kung hindi, hindi lang ikaw ang mamamatay. Madadami din ang pamilya mo. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Pagkasabi ni Fabian, para siyang pato na sinunggaban sa lalamunan. Hindi siya makapagsalita ng kahit isang salita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 14:18. Nagbago ang mukha niya. Sa wakas ay bumagsak si Matt sa lupa na parang may nagtanggal ng kanyang gulugod. Wala siyang sinabi, at hindi siya naglakas loob na sisihin si Fabian sa pag-abandona sa kanya. Alam niyang kung patuloy siyang magbubuga ng katarantaduhan, magugulo rin ang pamilya niya. Kaya, maaari lamang sumuko si Matt sa kanyang kapalaran kapag nahaharap siya sa gayong mahigpit na pagbabanta. Ito ay dahil si Matt ay walang kahit na katiting na kapital para lumaban kay Henry o Fabian. Ito ang kalungkutan ng mahihina. Walang tama o mali sa pagitan ng mahina at malakas. Si Matt na nakadapa na sa lupa ay pumulupot na parang patay na aso. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng mahina habang siya ay tahimik na humihikbi. Siya ay isang tao, at siya ay isang tao na may ilang kapangyarihan, gayunpaman, siya ay nabawasan sa ganitong estado nang harapin niya sina Fabian at Henry. Gayunpaman, walang sino man sa eksena ang nadama na ito ay hindi nararapat.
Ito ang katotohanan ng lipunan. Sapat na ba ito? Sabi ni Fabian habang nakatingin kay Henry. Oo, napakasincere mo. Napangiti ng husto si Henry, novel drama. Hindi naging madali ang pagyuko ng ulo ni Fabian. Gayunpaman, pagkatapos ng ngiti ay biglang nanlamig ang mukha ni Henry. Gayunpaman, nagpasya pa rin akong gawin ang una kong nilayon. Naalimpungatan si Fabian pagkatapos niyang marinig iyon. Henry, huwag kang samobra. Tumingin si Henry kay Fabian na may malamig na ngiti. Tinuya niya si Fabian, bakit? Sabi ko naman sa'yo baka mabitawan kita kung maganda ang mood ko pagkatapos mong humingi ng tawad. Gayunpaman, pakiramdam ko ay masama pa rin ang loob ko. Nang marinig iyon ni Fabian ay tinulak niya ang bodyguard na nasa harapan niya at dir-diretsong naglakad papunta kay Henry. Dahan-dahan siyang naglakad kaya naramdaman ni Alex, na nakatayo sa tabi ni Henry, ang balahibo sa kanyang katawan na tumatayo. Pakiramdam nito ay parang isang primitive na hayop na malapit ng patayin ang biktima nito ang lumakad patungo sa kanila sa halip na isang tao. Si Alex, na mahiyain, ay napaatras ng hindi malay. Gayunpaman, agad niyang nabangga si Howard. Nagulat si Alex at napalingon siya para makita ang mapang asar na tingin ni Howard na nakatingin sa kanya. Nasaktan ng titig ni Howard si Alex, na ang huli ay nanaginip lamang tungkol sa pagbaril sa katanyagan magdamag. Di nagtagal ay lumuwa si Alex sa lupa, tila nagalit din siya sa kanyang sarili dahil sa sobrang pagkadismaya. Kaya naman, inangat ni Alex ang kanyang ulo at ibinuga ang kanyang dibdib bago tumayo. Ilang sandali pa, kinuha niya ang gasolina at diretsong tumitig kay Fabian. Gayunpaman, si Fabian ay hindi naabala sa kanya. Hindi man lang niya nilingan si Alex habang naglalakad papunta kay Henry. Nang tumayo siya sa harap ni Henry, mahinang sinabi ni Fabian, Henry, napakahalaga ng paggalang kung gusto mong manatili sa bilog. Ngayong gabi, ikaw ang hamarang sa pintuan ko. Ipinakita ko sa iyo ang paggalang at pagkilala na gusto mo. Gayunpaman, kung pipilitin mong ituloy pa ang bagay na ito, huwag mo akong sisihin sa pagkakaroon ng fallout sa iyo. Ngumisi si Henry at sinabing, nako, hindi pa rin kumbinsido si Mr. Atticus, ha? Habang sinasabi niya iyon, nilapitan ni Henry si Fabian at malamig na sinabi, bakit hindi mo ipakita sa akin kung paano ka magkaka-fallout sa akin? May nakita akong tulala na bumagsak sa mukha niya pero hindi pa ako nakakita ng fallout. Bakit hindi mo ako turuan ng bago ngayon? Habang sinasabi niya iyon ay inayos ni Henry ang kanyang likod at malamig na tumawa habang nakatingin kay Fabian. Patuloy niya, stop being such a poser. Alam ng lahat kung sino ka at kung sino ako, kaya bakit natin ginagawa ito? If you genuinely decide to fight me to death, hindi mo sana sinabi ang duwag na pahayag na yan ngayon lang. Tama, Mr. Atticus. Napatingin si Fabian kay Henry at biglang tumawa. Noon, nakita lang kita bilang isang walang utak na pangalawang henerasyon, ang uri na maaari kong patayin ng madali bilang pay. Gayunpaman, sa palagay ko ay minamaliit kita. Katulad ni Caden, isa ka sa mga inapo ng 4 na mayayamang pamilya. Bahagyang natigilan si Henry at saka siya tumawa at sumagot, You place regard me so highly, Mr. Atticus. Isa lang akong normal na bata. Kailangan mong magpasalamat sa mga taong nakapaligid sa akin para sa pag-aayos sa akin. Pagkasabi noon ni Henry ay tumagilid ang ulo niya. Alex, bakit nakatayo ka pa dyan? Ilawan mo ang lugar. Iwisek mo ang gasolina sa buong villa. Kung may gustong pigilan ka, hayaan mo siya. Makikita natin kung sino ang tunay na magtataya ng kanilang buhay para kay Mr. Atticus kapag sinindihan mo ang apoy. At the same time, tayo ang magiging mabuting tao at tutulungan si Mr. Atticus na makita kung alin sa kanyang mga aso ang pinakatapat. Pagkasabi nun ni Henry, napatingin bigla si Fabian kay Alex. Ang kanyang tingin ay kasing lamig ng isang talam. Napalunok tuloy ng laway si Alex. Gusto niyang gumalaw, pero parang 1 tonelada ang bigat ng lalagyan sa kamay niya. Napakabigat nito kaya medyo nahihirapan siyang igalaw ang kanyang mga daliri. Sa totoo lang, natakot talaga si Alex. Ito ang Empire Meat. Bago ngayon, hindi akalain ni Alex na magdadala siya ng lalagyan ng gasolina sa lugar na ito para sunugin ang Empire Meat sa harap ni Fabian. Ilang segundo na ang nakalipas,
Napakasigla pa rin niya habang nakalubog siya sa magandang pangarap na shooting to fame sa magdamag. Gayunpaman, ngayong oras na para kumilos, medyo natakot siya. Samantala, pinagalitan ito ni Henry dahil sa pagiging isang malaking pagkabigo nang maramdaman niya ang takot ni Alex. Sa ngayon, ginagawa nila ito dahil galit sila. Kung siya ay galit pa, ang kanyang kahangahangang awtoridad ay magagawang talunin si Fabian. Gayunpaman, kung hindi na siya galit, babalik siya sa dati niyang pagkatao. Hindi na kailangang gumawa ng kahit ano si Fabian at siya ang manggaguna. Bakit kinaladkad ni Henry ang patay na asong ito ngayon? Gusto niyang punahin ng marahas si Fabian at eye pressure habang nakasakay pa sila ng ganoon kataas. Sa hitsura nito ngayon, ang epekto ay medyo maganda. Si Fabian ay walang anumang bagay upang labanan, at iyon ang dahilan kung bakit hindi siya masyadong kumpiyansa ngayon. Anuman, ngayon na ito ay dumating sa ito, ni Henry o Fabian ay hindi maaaring bumalik ngayon. Gayunpaman, nagsimulang matakot si Alex sa kritikal na sandaling ito, na maaaring masira ang lahat. Dahil dito, nagkaroon ng gana si Henry na puntahan si Alex at sampalan ng malakas sa mukha. Nagsimulang magpakita ng malamig na ngiti si Fabian sa gilid ng kanyang mga labi. Alam niyang takot na takot si Alex, at ito ang magiging susi para maibalik niya ang sitwasyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, isa pang kamay ang humila ng lalagyan palayo sa kamay ni Alex. Henry, kung ang duwag na ito ay hindi maglakas loob na gawin ito, hayaan mo ako. Sa kritikal na sandaling ito, humakbang si Howard. Matapos sabihin iyon ni Howard, hindi na niya hinintay ang sagot ni Henry. Binuhat niya ang lalagyan at humakbang patungo sa villa. Pagkatapos niyang lumipat, nagsimula na ring gumalaw ang lahat ng bodyguards. Parang hindi sila nakikita ni Howard. Hinawakan niya ang lalagyan at itinapon ang takip bago galit na tumailasek ang gasolina sa paligid. Gusto ng ilan sa mga bodyguard na agawin ang lalagyan mula kay Howard sa isang sandali ng desperasyon. Gayunpaman, sa figure ni Howard, nagawa niyang magpadala ng 2 hanggang 3 bodyguard na lumilipad sa pamamagitan lamang ng isang kaway ng kanyang braso. Umalis. Umungol si Fabian at pinigilan ang kanyang mga bodyguard na nagsisimula ng hindi mapakali at lalong desperado na kumilos. Habang sinasabi iyon ni Fabian ay diretsyong nakatingin siya kay Henry. Dito ako tatayo ngayon. Gusto kong makita kung sino ang may mga bowl ang magpapasindi sa Empire Meat. Pagkasabi niya nun, tumalikod si Fabian at naglakad papunta sa pinto ng villa. Tinapakan niya ang gasolin ng umagos sa kanyang paa at malamig na tumingin kay Henry. Pagkatapos, pinulupot niya ang kanyang mga labi sa isang mapanoksong ngiti. Henry Lo, hindi ba ikaw ang demonyong nagkatawang tao na hindi natatakot sa anumang bagay? Halika, nakatayo ako ngayon dito, sindihan mo ako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 14:19. Ang pagkilos ni Fabian ay naging dahilan ng pag-freeze ng ekspresyon sa mukha ni Henry sa unang pagkakataon ngayong gabi. Lampas ito sa inaasahan ni Henry. Sa sandaling ito, gusto niyang i-pause at tawagan si Jasper para tanungin kung ano ang dapat niyang gawin. Bago siya umalis, sinabi sa kanya ni Jasper ang maraming bagay, kasama na ang kailangan niyang gawin at sabihin. Itinuro sa kanya ni Jasper kung ano ang dapat niyang gawin sa lahat ng uri ng iba't ibang sitwasyon. Kahit hindi pa nakikilala ni Jasper si Matt o Fabian, hinulaan niya kung ano ang magiging reaksyon nila. Iyon ang dahilan kung bakit nagawang pangasiwaan ni Henry ang bagay na ito ng napakahusay at madali. Kahit na ang paglago ni Henry sa panahong ito ay may malaking papel din dito, ang pangunahing salik ay ang mga tumpak na hula ni Jasper. Mukhang nahulaan na niya kung ano ang magiging reaksyon ni Fabian sa bawat sitwasyon. Paano nanalo si Fabian sa ganitong klaseng setting? Gayunpaman, ginawa pa rin ni Fabian ang hindi inaasahan matapos nilang mahulaan ang lahat bago ito sa isang tsaa. Tumayo siya sa harap ng villa at tumaya sa katotohanang hindi maglalakas loob si Henry na magsindi ng apoy. Kung sinindihan ni Henry ang apoy, dito mismo mamamatay si Fabian. Kahit na si Henry ay may kahangahangang background at kamangha-manghang mga kakayahan, kakailanganin niyang pagdusahan ang mga kahihinatnan para sa krimeng ito. Ang mga batas ay makapangyarihan, ngunit ang pamilya Atticus ay hindi passovers. Ito ay madaling maging isang labanan kung saan ang dalawang pamilya ay lumaban hanggang sa kamatayan.
Walang magagawa para pigilan sila. Tiyak na paprotektahan ng mga batas si Henry, ngunit kung ang pamilya Atticus ay mawawala si Fabian, paano sila papayag na pabayaan ito? Sa makatuwid, sa sandaling ito, ang kanyang desisyon ay maaaring mauwi sa isang labanan ng kamatayan sa pagitan ng dalawang mayayamang pamilya na magpapadala sa kabuuan ng Harbor City sa kaguluhan. Dahil dito, natigilan si Henry. At the same time, humanga siya kay Fabian, novel drama. Ang biglaang pagkilos na ito ay talagang kahanga-hanga. Samantala, nakita ni Fabian ang lahat ng ekspresyon ni Henry. Habang nakatayo siya sa harap ng vilya na ang kanyang mga paa ay nasa lusek ng gasolina, mahinahong sinabi ni Fabian, "Henry, maaari mo akong sindihan kasama ng vilya na ito, o ikaw ay lumabas." Pinaikit ni Henry ang kanyang mga mata at hindi umimik. Sa totoo lang, gusto niyang tumalikod at umalis. Paano kung nakakahiya? Ang kahihiyan ay hindi magiging masama dahil nagawa niyang pilitin si Fabian sa ganitong estado. Inihayag na niya ang totoong anyo ng poser na ito, at sa ganitong sitwasyon, walang tatawa sa kanya kung tumalikod siya at umalis. Bukod dito, naniniwala si Henry na kung narito si Jasper, gagawin din niya ito. Hindi sila pupunta sa lahat ng paraan kung sinusubukan nilang gawin ang isang bagay. Ito ang nakatagong tuntunin sa bilog ng ikalawang henerasyon. Walang sino man sa mga pamilya ang makakayanan kung hindi sinasadyang nakapatay sila ng isang tao. Maaari silang makipagtalo at mag-away, ngunit may limitasyon pa rin pagdating sa pagsasagawa ng kanilang negosyo. Nagkataon, si Henry ay naging demonyong nagkatawang tao sa loob ng napakaraming taon na alam niya ang kanyang mga limitasyon. Gagawin niyang kaputin siya ng mga tao, ngunit hindi sila mangangahas na ipagsapalaran ang lahat upang maghiganti laban sa kanya dahil natatakot sila sa kapangyarihan ng mga batas. Kahit ang dati niyang uod ay hindi gumanti, ano pa kaya ang mga pamilyang iyon? Gayunpaman, napakaraming taon na ang lumipas dahil ang bilang ng mga ikalawang henerasyon na binubuli ni Henry ay sapat na bilang isang unyon. Kahit na ganoon, maayos pa rin si Henry. Ito ay hindi lamang dahil makapangyarihan ang mga batas, kundi dahil alam din ni Henry ang kanyang mga limitasyon. Siya ay hindi tunay na nagdulot ng anumang bagay na hindi maibabalik. Henry, bakit hindi na lang natin iwan? Sa sandaling ito, si Alex ay natakot at nakaramdam ng pagsisisi. Ang isang maliit na kislap lamang ay maaaring magdulot ng apoy na lalamunan ang vilyan na ito at ang kabuuan ng Harbor City. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1420. Maingat niyang sinabi kay Henry, "Nanalo na tayo ngayong gabi." Sino ang mag-aasam na si Fabian ay kumilos ng walang kahihiyan at siya mismo ang kukuha ng bala. Papalakpakan namin siya sa pagiging ballsy niya, pero hindi pa rin kami nagpatalo. Hindi karapat-dapat na magdulot ng isang bagay na mahalaga sa bagay na ito. Pagkasabi noon ni Alex ay dumilim ang mukha ni Henry, at hindi ito umimik. Gayunpaman, panloob na sumang-ayon si Henry sa sinabi ni Alex, sa katunayan, hindi ito sulit. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ni Fabian ay naging sanhi ng paghinto ni Henry sa kanyang paglalakad nang malapit na siyang maglakad palayo. So what if isa kang Law? Ang Old Master Law ay talagang isang mabigat na karakter. Lahat ng tao sa Harbor City at maging ang Summerland ay gumagalang at humahanga sa kanya, kasama ako. Kahit na, Henry, malayo pa ang lalakbayin mo. So what if siya si Jasper Lane? Isa lang siyang Novorish na may kaunting kapangyarihan. Maaaring matalo niya ako sa ngayon, pero matatalo niya kaya ako ng tuluyan. Hindi nagtagal, luluhod siya sa harapan ko at magmakaawa sa akin. Nabalitaan ko na pinahahalagahan ng Lord si Jasper, at narinig ko na may espesyal na relasyon sa kanya ang kapatid mong si Anna. Haha, sayang naman, maling tao ang nakuha mo. Nakatitig si Fabian kay Henry habang inilalabas niya ang lahat ng sama ng loob at galit na naipon niya sa kanyang puso nitong mga nakaraang araw ng walang pagpipigil. Ngayon, kaya kitang pakiligin. Bukas, sa makalawa, sa 10 taon, o sa 20 taon, kailangan mong iyuko ang iyong ulo sa harap ko. Henry, kung mayroon kang mga bola, sisindihin mo ang apoy. Kung gagawin mo, papalakpakan kita sa pagkakaroon ng mga bolang bakal. Kung wala kang kakayahang gawin ito, huwag kang masyadong mayabang at huwag kang magsisisi. Magkakaroon ka lang ng isang pagkakataon na gawin ito sa iyong buhay.
Sa tingin mo ba ikaw lahat ng iyon dahil lumaki ka na? Parehas ka lang ni Jasper, nakatadhana na maging talunan sa ilalim ko. Matapos sabihin ni Fabian ang lahat ng iyon, mas gumaan ang pakiramdam niya. Gayunpaman, sobrang dilim ng mukha ni Henry. Hindi sumagi sa isip ni Fabian na hindi niya dapat kausapin si Henry sa ganoong kawalang galang na tono. Ang isang young master tulad ni Henry ay walang takot kapag gusto niya. Ipiflip pa niya ang Diyos kung nabulag siya ng galit. Walang ekspresyon sa mukha ni Henry, mukha siyang malamig kaya nakakakilabot. Ngayon lang naramdaman ni Alex ang pagkirot sa kanyang ulo. Sa pagkakataong ito, gustong-gusto niyang maglabas ng kapirasong dumi sa ilalim ng pantalon niya para ipasok sa bibig ni Fabian. Maaaring hindi maintindihan ng ibang tao si Henry, ngunit bilang kaibigan niya na lumaki sa kanya, kilalang-kilala ni Alex ang lalaki. Sa tuwing ipinapakita ni Mr. Lo ang ekspresyong ito, nangangahulugan ito na may malaking mangyayari. Ang huling beses na isinuot ni Henry ang ekspresyong ito ay noong sinaktan ng isang bulag at hanggal na pangalawang henerasyon si Anna ng mga kalaswan pagkagaling niya sa pag-aaral sa ibang bansa. Matapos malaman ni Henry ang tungkol dito, nagmaneho siya sa tahanan ng ikalawang henerasyon sa kalagitnaan ng gabi at kinaladkad siya palabas ng kama. Tapos, pinalo niya ng husto ang lalaking iyon na naging paraplegic. Kung walang sinabi si Anna sa oras na iyon, baka natalo pa ni Henry ang mayayamang pangalawang henerasyon hanggang mamatay. Novel drama. Malubhang pinarusahan ni Zachary si Henry sa loob ng 2 araw pagkatapos ng insidenteng iyon, at nag-ground din siya ng kalahating taon. Si Henry ay dumanas ng maraming pambubugbog sa kanyang buhay, ngunit sa oras na iyon, hindi siya gumawa ng ingay o humingi ng awa. Tiniis niya ang lahat. Henry, huwag mo siyang pakinggan. Tara na, okay. Please. Parang may iyak na si Alex. Malamig na tiningnan ni Henry si Alex at sinabing, kung gusto mong umalis, maaari mong iwan ang iyong sarili. Pagkasabi ni Henry ay itinulak niya ang tulalang Alex at iniabot ang kamay kay Fabian. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang hinlalaki. Fabian, ang sanggit mo. Sa kasamaang palad, may nangyaring hindi inaasahan ng maghahatid na si Henry ng isang cool na one-liner. Habang nagsasalubong ang kanyang mga kilay, dahan-daang naglabas ng sigarilyo si Henry at inilagay sa pagitan ng kanyang mga labi. Habang naghahanap siya ng lighter, isang malaking kamay na may nakasinding lighter ang lumapit sa kanya mula sa isang gilid. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 14:21. Nasa pagitan ng mga labi ni Henry ang sigarilyo habang nakatingin kay Howard. Ngumiti si Howard kay Henry at sinabing, Henry, medyo malakas ang hangin. Gamitin mo ang akin. Tumango si Henry at sinabi habang nakadarama ng matinding damdamin, mula ngayon, ikaw na ang aking pangalawang kapatid. Hindi na kailangang mag-isip para malaman kung sino ang una. Lumipat si Henry para magsindi ng sigarilyo bago huminga ng mahabang panahon. Nasa pagitan ng mga daliri niya ang sigarilyo habang nakatagilid ang ulo para tingnan si Fabian. Atticus, napakakulit mo, pero natatakot ka ba sa kamatayan? Bumilis ang tibok ng puso ni Fabian nang tumingin sa kanya si Henry. Naramdaman niya agad na may hindi tama. Ang bagay ay hindi umunlad gaya ng inaasahan niya. Bago pa makapag-isip si Fabian, inalis ni Henry ang nakasinding upos ng sigarilyo sa kanyang kamay. Ang orange at pulang upos ng sigarilyo ay lumipad sa malamig na hangin ng gabi. Pagkatapos, umikot ito at lumipad patungo sa villa. Ang pasukan ng villa ay natatakpan ng binuhusan ng gasolina. Sa sandaling ito, ang mga mag-aaral ni Fabian ay nagkontrata upang maging maliliit na tuldok. Umuungol siya sa takot at pagsisisi na hindi niya naramdaman sa nakalipas na 30 taon ng kanyang buhay. Henry, how dare you? Inilagay ni Henry ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at ngumiti, ako ay isang walang utak na pangalawang henerasyon at ako ay isang simpleng hedonist. Wala akong magawang mabuti pero ako ang pinakamagaling magdulot ng galit. Pero ano, kayang-kaya ko itong gawin. Ipinagmamalaki ko ang aking pangalan, at pinaninindigan ko ang aking mga aksyon. Ang pangalan ko ay Henry Lo. Ngayon, tatayo ako rito at titingnan kung natatakot ka sa kamatayan o hindi, Fabian Atticus. Hindi na narinig ni Fabian ang sinasabi ni Henry. Ang kanyang atensyon ay nasa upos ng sigarilyong iyon na nahulog sa lupa. Lumapag ito sa gasolina,
At kaagad, isang malalim na asol na apoy na may mga dila ng orange at pula na nagsimulang kumalat patungo sa kanya. Ito ay masyadong mabilis. Sa sobrang bilis ni Fabian ay hindi man lang nakatakas. Gusto niyang tumakbo pero parang napuno ng tingga ang mga paa niya. Hindi niya maigalaw ang mga ito kahit anong mangyari. Pagkatapos, maraming tao ang nagsimulang sumugod sa kanya anuman ang panganib. Mr. Atticus, tumakbo ka. Tanging hiyawan lang ng kanyang mga bodyguard ang naririnig niya sa sobrang takot. Pakiramdam ni Fabian ay para siyang nabundol ng truck. Bigla siyang lumipad pabalik. Habang nasa kalagitnaan siya ng hangin, nasilip ni Fabian ang baliw na mukha ni Henry. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang kanyang mga binti ay hindi na puno ng tingga, ngunit sa sobrang takot niya ay hindi siya makagalaw. Pagkatapos, naramdaman ni Fabian na tumama ang ulo niya sa isang matigas na bagay. Sa isang kulog, nagdilim ang kanyang paningin. Parang napatay ang mga ilaw sa mundo niya nang mawalan siya ng malay. Hindi nagtagal, sinunog ng apoy ang vilya. Hindi lang nilamon ng malaking apoy ang vilya na kumakatawan sa Empire Meat, ngunit nagpasiklab din ito ng marahas na sitwasyon sa loob ng Harbor City. Nang matanggap ni Jasper ang tawag, madaling araw na ay nakikita na niya ang mga unang kislap ng araw. Samantalang si Jasper naman ay mahimbing na natutulog. Gayunpaman, abnormal na urgent ang tunog ng ringtone ng telepono, at ang sinabi ng nasa kabilang linya ay nag-alis ng lahat ng bakas ng antok ni Jasper. Makalipas ang ilang minuto ay ibinaba na ni Jasper ang telepono. Walang pagdadalawang isip niyang tinawagan si Wendy. Pagkatapos, ginaising niya si Julian at dumiretso sa airport. Jasper, may nangyari ba sa Harbor City? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1422. Tanong ni Julian habang nagmamaneho. Alam niyang may ginagawa si Jasper sa anumang major nitong mga araw na ito, kaya hindi siya aalis sa Norritos City kung hindi ito apurahan. Gayunpaman, bigla niyang hinihiling na pumunta sa paliparan upang lumipad sa Harbor City sa kalagitnaan ng gabi. May nangyaring astronomical. Sa paghusga sa ekspresyon ni Jasper, napagtanto ni Julian, na naging kapareha niya sa mahabang panahon, ang bagay na ito ay hindi kasing simple ng una niyang inakala. May masamang nangyari. Napabuntong hininga si Jasper at sinabi habang nakaramdam ng inis, I dragged Henry into this. Kung hindi ko ito hahawakan ng maayos, malalagay tayo sa malaking problema. Natahimik sandali si Julian bago siya nagsalita, Jasper, it'll be fine. Kaya mong lutisin ang bawat problemang darating sa iyo. Sana nga, umiling si Jasper at sinabing, Julian, tanungin mo ang airport kung pabalik na ang eroplano mula sa Harbor City o hindi. Tama iyon. Isang oras ang nakalipas, umalis na ang Gulfstream na eroplano ni Jasper mula sa Harbor City para bumalik sa airport ng Norritos City para lang ihatid si Jasper. Okay. Hindi na nagtanong o nagsalita pa si Julian. Agad siyang tumawag sa airport. Makalipas ang kalahating oras, huminto ang Bentley sa parking lot ng Norritos City International Airport. Pagkatapos, nagtungo sina Jasper at Julian sa parking ground ng sasakyang panghimpapawid sa pamamagitan ng espesyal na VIP lane. Niwala silang panahon para mag-empake ng kahit isang malita. Ilang sandali pa, sumakay na sila sa eroplanong na-refuel at nagtungo sa Harbor City habang nag-zoom sa mga ulap na may malakas na dagandong. Nang lumipad ang eroplano ni Jasper, karamihan sa mga normal na tao ay mahimbing na natutulog. Samantala, nagkagulo ang upper class na bilog sa Harbor City. Ang low manor, si Zachary, na nagmamadaling bumalik mula sa Oma City ay nakaupo sa sofa sa gitna ng silid na walang ekspresyon sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang humihit-hit ng tabako sa kanyang kamay. Samantala, may dalawang lalaki na nakaupo sa tabi niya. Ang isa sa kanila ay ang ama ni Alex, ang pinuno ng Jeans, si Alex Jean. Ang isa pang matipunong lalaki na may kahangahangang paraan at puting buhok sa kanyang mga templo ay ang kasalukuyang pinuno at boss ng Star Group, si Mary Branson. Mayroon siyang dominanti at makapangyarihang presensya kahit na tahimik lang siyang nakaupo sa pwesto. Mr. Silo, Henry, Alex, at Howard ay kasalukuyang nakakulong ng pulisya. Kakakontak ko lang sa kanila, at hindi ko sila makita. Ang pamilyang Atticus ay dapat nakasangkot dito, kaya kailangan nating mabilis na mag-isip ng isang plano. Kung hindi,
Nag-aalala ako na ang tatlong bata ay mapapahamak, novel drama. Nawalan ng gana si Phil at binasag ang katahimikan. Tumingin si Zachary kay Phil at sinabing, kanina lang ako tumawag kay Sawyer. Anong sabi niya? Mabilis na tanong ni Phil. Tinanggal ni Zachary ang abo ng kanyang tabako at mahinang sinabi, isang mata sa mata. Kumaibot ang mga sulok ng labi ni Phil, at sinabi niya sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, si Fabian ay nasa ospital at siya ay nasa ilalim ng labis na proteksyon. Gayunpaman, sa aming masasabi, ang insidente ay hindi gaanong kalubhan na ito ay magbuwis ng kanyang buhay. Nagkaroon lang siya ng ilang sugat sa laman kaya paano niya ipapatikim sa kanila ang sarili nilang gamot. Ang pamilya Atticus ay nagkaroon ng dumi laban sa amin ngayon. Maury, na nanatiling tahimik sa buong oras, sa wakas ay tahimik na sinabi. Dahil si Maury ay nanggaling sa underworld, sanay na siyang makipag-away at magplano laban sa iba sa dilim. Ang mga pamamaraan na ginamit ng mga dark entity na iyon ay mas masahol pa kaysa sa alam ng labas ng mundo, kaya malinaw na naunawaan niya kung ano ang iniisip ng pamilyang Atticus. Alam niya agad kung ano ang gusto ng mga ito. So ano? Dapat ba nating panoorin ang ating mga anak na nakakulong at dumaranas ng kahirapan? Alam ng lahat na ang hepe ng pulisya ay ang pinakamahusay na kaibigan ni Sawyer. Ngayong nakakulong silang tatlo, magkano kaya ang paghihirap nila? Galit na sabi ni Phil. Kinaway-kaway ni Zachary ang kanyang kamay at sumagot, ano ang kinakatakutan mo? Paano kung ang hepe ng pulisya ay pinalaki ni Sawyer? Naglakas loob ba siyang patayin ang anak ko? Pagkasabi noon ni Zachary ay hindi na umimik si Phil. Kasabay nito ang pagbuntong hininga niya sa kanyang puso. Ang dahilan kung bakit niya sinasadyang hindi mapakali noon ay para sabihin iyon ni Zachary. Hanggat maayos si Henry, magiging ligtas at maayos din ang kanyang anak na si Alex. Ito ay kung paano nakipag-ugnayan ang mga malalaking shot. Ang kanilang mga away ay itatago sa bawat maliit na detalye ng pag-uusap. Hintayin na lang natin, biglang sabi ni Zachary. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1423. Ano pa ang hinihintay natin? Subconsciously na tanong ni Phil. Tapos, may naisip agad siya. Nagtanong siya sa nagulat at umaasang tono, darating ba ang matandang master? Siyempre, ang matandang master na tinutukoy niya ay si Old Master Lo. Pagkasabi ni Phil, tumingin din si Howard. Malinaw, kahit na ang bagay na ito ay napakahirap, hanggat ang Old Master Lo ay lumabas upang magsabi ng ilang mga salita, walang anumang malaking epekto. Kinawayan ni Zachary ang kanyang kamay at sinabing, kinausap ko ang aking ama bago ako pumunta rito. Ayaw daw niyang makisali dito. Nagsimulang tumawa sa galit si Phil nang marinig niya ito. Gayunpaman, dahil natatakot siya sa mga batas, hindi niya maipakita ang kanyang kawalang kasiyahan. Pagkatapos niyang mag-isip tungkol dito, sinabi ni Phil na nagtatampo, nasunog ng tatlong bata ang Empire Meat at maaari nating ipagpaumanhin iyon, ngunit halos sunugin nila si Fabian. May 2 bodyguard na malubhang nasugatan at 6 na bahagyang nasugatan. Isa pa, nagkaroon ng concussion si Fabian, kaya hindi ko akalain na malalampasan nila ito. Parang tinatapakan nila ang crest ng pamilya Atticus habang sinasampal sila sa mukha. Hindi ba makikialam ang matandang master sa napakalaking bagay? Ang matandang master ay may sariling mga kadahilanan upang isaalang-alang. Tumingin si Zachary kay Phil na may nagbabala na tingin. Pagkatapos, mahinahon niyang ipinagpatuloy, pag-isipan mo. Kung magpapakita ang matandang master para hawakan ito, hindi ba ito senyales na ang pamilyang Atticus ay maaaring agad na itaas ang kanilang mga kahilingan? Natigilan ang ekspresyon ni Phil at hindi siya makapagsalita ng kahit isang salita. Mabuti kung hayaan silang magdusa ng kaunti, sabi ni Zachary na may madilim na mukha. Lalong lumalakas ang loob ng mga brats na yan. How dare they commit murder and arson? Paano natin sila makokontrol kung hindi natin sila tuturuan ng leksyon? Natawa si Maury at sinabing, medyo matapang sila. At least mas magaling sila sa mga duwag na walang lakas ng loob na gumawa ng kahit ano. Tsaka Mr. Lo, arson lang ang ginawa nila, hindi murder. Sinilip ni Zachary si Maury at diretsahang sinabi, matanda ka na, pero gusto mo ring magpakatanga sa kanila. Nagkibit balikat si Maury at walang pakialam na sinabi,
Nakarating ang mga Branson sa puntong ito dahil nakikipag-ugnayan kami sa ilegal na negosyo. Ang mga malalaking pamilya tulad ng pamilyang Atticus ay walang paggalang sa amin. Tapos na ang ginawa, kaya ano pa ang magagawa nila? Makakakuha ako ng ilang assassins for hire mula sa Southeast Terra at pagkatapos ay gagamitin ko ang lahat ng asset ng aking pamilya para patayin ang kalahati ng pamilya Atticus. Pagkatapos nito, tatakas ako ng walang pakialam sa mundo. Ano ang maaari nilang gawin sa akin? Mapait na tumawa si Phil at sinabing, makapangyarihan kayong lahat. Gayunpaman, Mr. Lo, dahil hindi natin hinihintay ang matandang master, ano pa ang hinihintay natin? Novel drama. Mahinang sagot ni Zachary, ang bastos na iyon ang dahilan ng lahat ng ito sa likod namin at gusto pa niyang mamuhay ng comfortable. Hindi pwede. Hiniling ko sa kanya na pumunta dito at linisin ang kalat na ito. Nagpalitan ng tingin sina Phil at Maury. Sabay-sabay nilang nakuha ang ilang mahahalagang impormasyon mula sa pahayag ni Zachary. Una, ito ang tono ni Zachary. Ang kanyang tono kapag sinabi niyang rascal, ay katulad ng kapag ang isang elder ay magiliw na tinutukoy ang kanilang mga juniors. Hindi lahat ay kwalipikadong kausapin ni Zachary sa ganoong paraan. Pangalawa, cause all of this behind our backs. May nagtanong ba kay Zachary and the gang na gawin ito? Ang ganoong pag-iisip ay sadyang masyadong mapangahas sa isip ni Phil. Kilalang kilala niya si Henry. Hindi siya natatakot sa anumang bagay, at talagang isa siyang halimaw sa anyong tao. Sino ang may kapangyarihang sabihin sa kanya kung ano ang gagawin? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1424. Ang pinaka-nakakatakot ay tila alam ni Zachary at maging ng mga batas ang taong ito, at palihim na sumang-ayon sa bagay na ito. Kahit na si Henry ay isang pagkabigo, siya pa rin ang kahalili ng mga batas. Papayag ba talaga sila kay Henry na may ibang naturuan? Habang nag-iisip sina Phil at Maury para malaman kung sino ito, dumating si Jasper sa Law Manor, novel drama. Sa ngayon, nagsisimula pa lang lumiwanag ang langit. Pagkatapos niyang itulak ang pinto, pumasok si Jasper na may malamig na simoy ng hangin na umiihip sa likuran niya kasabay ng mga unang sinag ng araw sa umaga. Itinaas ni na Phil at Maury ang kanilang mga ulo upang tumingin sa ibabaw at sinalubong sila ng pagod ngunit kumpiyansa at walang tibon na mukha ni Jasper. Ang higit na pinagtuunan ng pansin ni na Phil at Maury ay ang maningning na mga mata ni Jasper na tila naglalaman ng buong kalawakan. Ang kanyang mga mata ay malinaw at hindi mukhang espesyal sa unang sulyap, gayunpaman, ang mas maraming tumingin sa kanila, mas makapidyo hiningang lumitaw ang mga ito. Sina Phil at Mary ay mga matandang fox na may saganang karanasan. Sa isang sulyap lang, alam na nilang hindi kasing simple ng tingin ang binata. Tito Lo, pasensya na po sa pagiging late. Pagkapasok ni Jasper, sinuri niya sina Phil at Maury nang hindi nila napapansin. Pagkatapos, naglakad siya sa harap ni Zachary at sinabi sa malambing na boses. Mabuti naman. Sa wakas ay may ngiti sa labi si Zachary. Sa pagkakataong ito, ang bastos na iyon ay nagdulot ng napakalaking kaguluhan. Tumanggaw si Jasper at sinabing, Tito Lo, hindi kami nag-usap ng detalyado sa telepono. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang sitwasyon ngayon? Tumanggaw si Zachary ngunit hindi niya agad sinabi kay Jasper ang sitwasyon. Sa halip, tinuro niya si Phil at Maury sa gilid niya. Ipinakilala niya ang mga ito ang chairman ng Gin Corporation at ang pinuno ng Gins, si Phil Gin. Siya rin ang ama ni Alex Gin. Ang isa pang lalaki ay ang chairman ng Star Group, ang ama ni Howard Branson, si Maury Branson. Si Alex at Howard ay matalik na kaibigan ng brat na iyon, at lumaki silang magkasama. Magkasama silang tatlo kagabi. Nang marinig iyon ni Jasper, lumingon siya at binati sina Phil at Maury, Mr. Gin, G. Branson. Hello. Essentially, this matter is between me and Fabian. Gayunpaman, gumamit si Fabian ng ilang mga trick na hindi sumusunod sa mga patakaran at kumilos laban sa aking mga tauhan. Kaya naman, hiniling ko kay Henry na pumunta sa Harbor City para turuan ng leksyon si Fabian. Noong una, gusto kong sayangin ni Henry ang lakas ni Fabian para sa susunod na 2 araw, ako mismo ang mag-down ni Fabian. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na sasabog ang isyong ito, at hindi ko rin inaasahan na kalagkarin ang iyong mga anak sa ganito.
Kahit na ano, kasalanan ko ito at kailangan kong humingi ng tawad sa inyo, mga sir. Nagpakumbaba si Jasper ngunit hindi masyadong natuwa si Phil dito. Si Jasper ang may pagkana ng lahat ng kalokohang ito. Mabuti kung hilingin niya kay Henry na gawin ang mga ganitong mapanganib na bagay, ngunit ngayon ay kinaladkad pa ni Jasper ang kanyang anak dito. Ngayon, hindi lamang ang kanyang anak, kundi ang buong pamilya ni Jane ay haantong sa pagkamuhi ng pamilya Atticus. Ito ay hindi isang masayang bagay sa kanyang kinasusuklaman ng pamilya Atticus sa Harbor City. Sa makatuwid, walang pakialam si Phil kung gaano kahalaga ang batas kay Jasper. Para sa kanya, junior lang si Jasper. Gusto niyang mag-lecture, ngunit nauuna ng isang hakbang si Maury sa kanya. Nagsimulang tumawa si Maury at tumayo siya para hawakan si Jasper na yumuko na sana. Prank kanyang sabi, "Ikaw si Jasper, ha? Matagal na kitang narinig, pero ito ang unang pagkakataon na makikilala kita ng personal. Hindi ka naman masama, magaling ka magsalita at mukha kang matagumpay na tao." Dahil sa reaksyon ni Maury, halos malaglag ang panga ni Phil. Mahigit 10 taon na niyang kilala si Maury at ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong pinupuri ng husto ang isang junior. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1425. Sa totoo lang, kahit si Jasper ay medyo nagulat, pati si Phil. Gayunpaman, ang pagkamangha ay tumagal ng wala pang 1 segundo. Pagkatapos, ipinakita agad ni Jasper ang paggalang at paggalang na dapat taglayin ng isang junior sa kanyang mga nakatatanda, novel drama. "Masyado kang mataas ang pagsasalita tungkol sa akin, Mr. Branson, swerte ko lang. Mayroong maraming mga tao sa labas na mas mahusay kaysa sa akin. Hindi ako nangangahas na maliitin ang lahat ng tao sa mundo." Humalaklak si Maury at sumagot, "Masarap magkaroon ng takot na puso, ngunit hindi mo kailangang maging masyadong mapagpakumbaba. Kung hindi, magmumukha kang hypocrite." Tumanggaw si Jasper at tumawa. "Salamat, Ginoong Branson. May bago akong natutunan araw-araw. Huwag mo na akong tawaging Mr. Branson. Halos kasing edad ko lang si Mr. Lo. Bakit hindi natin tawagin ang ating sarili bilang tiyuhin at pamangkin?" Natatawang sabi ni Maury. Natural, hindi ipapahiya ni Jasper si Maury sa sandaling ito. Kung tutuusin, siya ang amo ng underworld. Walang mawawala kay Jasper kung ituring siyang pamangkin niya. "Uncle Branson, it'd be an honor," sabi ni Jasper na bahagyang yumuko. Napatawa si Maury at tinapik ang braso ni Jasper. Pagkatapos, magiliw niyang sinabi, "Sige, pag-usapan natin ang sitwasyon ngayon." Pagkatapos niyang paupuin si Jasper, nilinggan ni Maury si Phil. Kumunat ang noo ni Phil. "Damn it. Ito ay isang kritikal na sandali, ngunit hindi ka nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng iyong anak. Nag-ampon ka pa ng pamangkin muna. Ngayong tapos ka na at sa wakas ay oras na para sa negosyo, hinihiling mo sa akin na magsalita dahil tinatamad kang gawin ito." Hindi man masaya si Phil ay nakaupo si Zachary sa kanila, at halatang pinayagan niya ito, kaya hindi naglakas loob na tumutol si Phil. Ang mga bastos na iyon ay nagdulot ng napakalaking kaguluhan, at si Fabian ay nasa ospital pa rin. Kahit na sa tingin namin ay hindi masyadong nasaktan si Fabian, sa sitwasyon ng eksena, may concussion man lang siya. Ito ang unang pagkakataon na ang pamilya Atticus ay dumanas ng napakalaking kawalan matapos silang biglang umangat sa kapangyarihan. Sigurado akong hindi nila ito papakawalan ng ganoon kadali. Judging from their reactions, parang hindi nila intensyon na hayaan na lang ito. Bago ka makarating dito, tinawagan ni Mr. Lo ang pinuno ng pamilya Atticus, na siyang ama ni Fabian, si Sawyer Atticus. Sabihin na nating hindi naging maganda. Plano ng pamilyang Atticus na maghayganti. Matapos ang nangyari, agad na kinuha ang 3 bastos. From the way things look, the other party has the upper hand kaya wala kaming magawa. Sa ngayon, wala kaming pagkakataon na makita silang 3, at hindi namin alam kung paano sila. The only thing helping us is the fact that they are not ordinary people and we're also all here. Sa makatuwid, hindi sila mangangahas na gumawa ng anuman sa linya. Natigilan si Phil sa sinabi niya. Tapos, tumingin siya kay Zachary. Nang makita niyang tumanggaw si Zachary ay napangiti siya. Pagkatapos nito, nagbago ang tingin niya kay Jasper.
Narinig niya na si Jasper ay pinahahalagahan ni Zachary at pati na rin si Old Master Lo. Gayunpaman, pagkatapos ng naranasan niya ngayong gabi, alam ni Phil na hindi lang iyon mga chismis at ang katotohanan ay talagang mas hindi kapani-paniwala. Kung masasabi niya kay Jasper ang susunod niyang sasabihin, ibig sabihin ay walang sikreto ang mga batas kay Jasper. Ito lang ang nakikita natin sa ibabaw. Mayroon ding isang bagay na hindi natin nakikita, o sa halip, isang bagay na nakikita lamang ng mga tao sa isang tiyak na antas. Ang mga batas at ang pamilyang Atticus ay nakakulong na sa isang salungatan, at ito ay napakalaki.